Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1680-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Walang hiya na ipinagmamalaki na tanga. Ang hanay ng array formation, ang iyong ama ay ginagamit na para sa 10,000 taon. Wala pang. Both siya ay lubos na nagtitiwala sa chaos element profound water deity trapong formation. Ginamit niya ang hanay ng array formation na ito para bitag ang Diyos na alam kung gaano karaming mga eksperto ang namatay noon. Hindi ito kailanman nabigo. Ngunit nasa kalagitnaan pa lang ng sinabi ng kanyang mga salita nang may malakas na tunog ng pagsabog mula sa loob ng kanyan. Bang! 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 Hindi mabilang na paputok na tunog ang pinagsama-sama. Pagkatapos ay isang sinag ng liwanag ang lumabas sa array formation, na pilit na tinatakasan ng chaos element profound water deity trapong formation. Boss, nagulat siya sa takot, tinitingnan ang eksenang ito nang hindi makapaniwala. Huminto ang purple extreme hall sa himpapawid, inihayag ang mga figure ni Mateo at Cooper. Napuno ng killing intent ang tingin ni Mateo. Wala pang lumabas noon, itong ilang salita, ay pilit niyang nilamon pabalik sa kanyang tiyan. Gumamit siya ng ekspresyon na parang nakakita siya ng multo para tingnan si Mateo at sumigaw, "Impossible." Paano? Paano ka lumabas? Ang chaos element profound water deity trapong formation ay ganap na walang chink sa armor nito. Paano? Paano mo ito ginawa sa mundo? Napanunuya si Mateo at sinabing, walang chink sa armor. Paano magkakaroon ng anumang array formation na walang mga kahinaan na pagsasamantalahan sa mundong ito? Kahit gaano pa ito hindi masusugatan, ito ay isang ranggo lamang ng 4 na array formation. Sisipain lang ito ay gagawin. Blow it up. Boss, siya ay ulong. Natural na nakita niya ang pagsabog sa Grand Array. Ngunit hindi niya maisip kung anong uri ng pagsabog ang maaaring magpasabog sa kanyang array formation. Tiningnan siya ni Mateo at sinabi sa malamig na boses, higit sa 30 middle-rank Divine Lord Mystic Treasures na sumasabog sa parehong oras, hindi ba ito masisira? Nang marinig ang mga salita ni Mateo, sina Yunfei at Boss siya ay parehong hindi napigilan ang panginginig. O over 30 middle-rank Divine Lord Mystic Treasures. Lunatic ka. Paano ka posibleng magkaroon ng napakaraming middle-rank Mystic Treasure sa iyo? Ang puso ni Bossy at Yunfei ay tumutulo ang dugo. Mahigit sa 30 middle-rank Divine Lord Mystic Treasures ang talagang nawala ng ganoon. Ang taong ito ay hindi lamang isang baliw, ngunit siya rin ay isang alibughang anak. Si Mateo ay orihinal na walang napakaraming middle-rank Divine Lord Mystic Treasure sa kanya. Ngunit tinakasan niya si Howell at ang kanyang mga nakababatang kapatid sa kanilang mga singsing sa imbakan. Halos mayroon silang ilang Divine Lord Mystic Treasures sa bawat isa sa kanilang mga kamay, ang middle-rank Divine Lord Mystic Treasures ay natural na wala sa minorya. Si Howell lang ang may 7 o 8 middle-rank Divine Lord Mystic Treasures. Imperial Capitals, henyo ay talagang na-load bilang impyerno. Kung hindi dahil sa middle-rank Divine Lord Mystic Treasures na ito, hindi talaga magiging madali para kay Mateo na gustong lumabas. Matagal nang natuklasan ni Mateo na ang kanyang banal na diwa ay napaka-espesyal. Pagkatapos mag-inject sa middle-rank Divine Lord Mystic Treasures, maaari talaga itong sumabog. Ngunit wala itong epekto sa mataas na ranggo na Divine Lord Mystic Treasures. Nagde-detonate ng higit sa 30 Divine Lord Mystic Treasures sa isang iglap, ito ay katumbas ng higit sa 30 middle stage Divine Lord Realm Powerhouses na umaatake sa all-out. Ang mga pagsabog na ito ay tumutuon sa isang punto, ang kapangyarihan sa sandaling iyon ay halos kalaban ng todo-todo na pag-atake ng mga late-stage na Divine Lord Realm Powerhouses. Sa makatuwid, ang hindi masasalalang Grand Array na ito ay sumabog. Sapat na ang isang crack. Tiningnan ni Mateo si Bossy na may ngiti na hindi ngiti at sinabing, "Oo, salamat sa iyo, hindi isa sa middle-rank Divine Lord Mystic Treasure sa aking mga labi. Speaking of which, kailangan ko pa ring pasalamatan." Sa pagtingin sa tingin ni Mateo, Boss, hindi niya napigilan ang panginginig. Higit sa 30 middle-rank Divine Lord Mystic Treasures, ito ay isang napakalaking halaga ng kayamanan. Kahit para kay Mateo, medyo masakit din.
Ngunit nang marinig ito ni Yunfei, bigla siyang tumawa at sinabing, Mateo, sinasabi mo na wala ka ng middle rank Divine Lord Mystic Treasure sa iyo. Hahaha. Tanga ka, huwag mo nang malaman kung paano maglagay ng walang laman na pagpapakita ng lakas, para talagang sabihin sa akin ang ganitong uri ng bagay. Ang pinakaingat niya ay ang pagpapasabog ni Mateo ng mga Divine Lord Mystic Treasures. Dahil dito, siya ay hinaypan hanggang sa bumagsak ang kanyang kaharian sa huling pagkakataon. Sa kasalukuyan, siya ay nasa tuktok lamang na pang-apat na Layered Heaven Divine Lord at mahirap na bumalik sa 5th Layered Heaven Divine Lord. Ngayon, sinabi talaga sa kanya ni Mateo na wala na siyang middle rank Divine Lord Mystic Treasure sa kanya. Hindi na niya kailangang matakot. Kahit Yunfei hindi makita sa pamamagitan ng aktwal na sitwasyon Mateo, kahit na siya sinira sa pamamagitan ng, siya ay sa pinakaunang layered langit banal na Panginoon ngayon pati na rin. Sa kanyang pinakamataas na pang-apat na Layered Heaven Divine Lord Strength, ang pagpatay kay Mateo ay higit pa sa kasaganaan. Tumingin sa kanya si Mateo na parang nakatingin sa isang patay na lalaki. Malamig ang sinabi niya kay Cooper, ang grupo ng mga lalaki ay maiiwan sa iyo. Iwanan mo ang taong ito sa akin. Tumango si Cooper at sinabing, ang iyong kamahalan, mag-ingat ka. Si Bossy ay isa lamang pang-apat na Layered Heaven Divine Lord, habang ang iba ay pawang paunang yugto ng Divine Lord Realm. Ang labanan ng Middle Stage Divine Lord Realm, hindi sila makapagdikit ng kamay. Sa sandaling narinig ni Yunfei, hindi niya maiwasang tumawa ng husto habang sinasabi niya, sinasabi mo na gusto mo akong hamanin ng mag-isa. Foolish fellow, sa tingin mo ba talaga ay makakalaban mo ang langit sa pamamagitan ng pagsira? Kahit na ang kaharian ng iyong ama ay nahulog, ako pa rin ang gitnang yugto ng Divine Lord Realm. Pagpatay sa iyo ay nagbubuhat lamang ng daliri. Nanlamig ang tingin ni Mateo at walang pakialam niyang sinabi, oh. Ganun ba? Swoosh! Nang matapos na sabihin ang pangungusap na ito, biglang nawala ang figure ni Mateo mula sa kinatatayuan niya. Tumakas ang tingin ni Yunfei at napabulalas siya, napakabilis. Universe Dragon Claw. Si Mateo ay nagbigay ng malakas na sigaw, asul na mga pattern na kumikislap sa kanyang katawan. Ang napakalaking kuko ng isang Asher Dragon ay biglang umabot sa kawalan, na humahampas patungo kay Yunfei. Sa sandaling lumitaw ang kuko ng dragon, naalarma ang mundo. Masyadong mabilis ang kuko na ito, hindi na makapag-react si Yunfei sa tamang oras. Bang! Power! Si Yunfei ay direktang tinamaan ng isang kuko, sariwang dugo na bumubulwak ng ligaw. Gayunpaman, walang intensyon si Mateo na hayaan siyang makahinga. Kasunod nito, isa pang kuko ang pumutok. Bang! Bang! Sa kalangitan, para lamang makita ang mga kuko ng dragon na nawawala at muling lumitaw. Si Mateo ay kasalukuyang nasa isang estado ng marahas na galit, na naglalabas ng pagkabigo sa kanyang puso ng galit, na hinampas si Yunfei. Hindi pa nagsisimula ang labanan doon, dahil si Bossy silang lahat ay matagal nang natarante sa pagkamangha. Ang labanan ay talagang nagkaroon ng isang panig na sitwasyon, ngunit ito ay ganap na naiiba mula sa kung ano ang naisip dati. Isang panig, ngunit ang gilid ay nakasandal kay Mateo, at hindi kay Yunfei. Sa itaas ng langit, pinakawalan na ni Yunfei ang lahat ng kanyang kakayahan. Ngunit ang kapangyarihan ng kuko ng dragon na ito ay masyadong malakas, hindi niya kayang labanan ang lahat. Gumamit talaga si Mateo ng purong lakas para sugpuin siya. Si Yunfei ay nanginginig sa kanyang puso. Hindi inaasahan na pagkatapos ng kalusot si Mateo, ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot. Ang kanyang pangamba kay Mateo ay ganap na nagmula sa middle rank Divine Lord Mystic Treasures. Ngunit natuklasan niya sa kanyang pagkadismaya na ang sariling lakas ni Mateo, hindi niya kayang labanan kahit kaunti. Hindi maipaliwanag na nagulat din si Mateo sa kanyang puso. Dahil natuklasan niya na ang Dragon Race martial techniques ay mas malakas sa buong mundo. Nararamdaman niya na sa tuwing maglulunsad siya ng martial technique, mayroong malalim at mahiwagang kapangyarihan na nagtitipon sa kanyang martial techniques, na nagpaparami ng kapangyarihan ng kanyang martial techniques. Alam ni Mateo na ito ang lahat ng epekto ng mga asul na pattern na iyon. Sa pagtingin sa ito ngayon, ang mga asul na pattern ay isang magandang bagay at hindi isang masamang bagay. Kahit na malakas ang martial techniques ng Dragon Race, hindi ito malakas sa antas kung saan maaari nitong sugpuin ang Yunfei sa lahat ng aspeto. Si Yunfei ay isang 5th layered Heaven Divine Lord Powerhouse.
Kahit na bumagsak ang kanyang kaharian, hindi rin siya ang maihahambing ng ordinaryong pang-apat na layer na langit na Divine Lords. Ang kanyang lakas ay sapat na upang walisin ang ika-4 na layered Heaven Divine Lords. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit siya magiging kumpiyansa at maglakas loob din na hanapin si Boss He para sa tulong. Ngayon, sa mga asul na pattern na ito, maaari niyang ganap na sugpuin si Yunfei sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kapangyarihan ng mataba na katawan. Oo naman, ang Voice of the Dragon God dati ay hindi nagkataon. Isang isip lang ang naisip ni Yunfei sa puso niya ngayon, tatakbo yan. Biglang nagradiated ang liwanag ng dugo sa katawan ni Yunfei, biglang nagkalat ang kanyang figure, lumilipad ng malayo sa isang kisap mata. Nang makita ang eksenang ito, malamig na tumawa si Mateo, mabilis na bumubuo ng selyo ang kanyang mga kamay. 1681. Tatak ng Nirvana. Umungol si Mateo. Ang Nirvana Seal ay mabilis na sumugod na parang hangin, mabilis na patungo sa Yunfei sa abot tanaw. Sa paningin ng lahat, ang itim at malaking selyong ito ay dumiretso sa kalangitan at lumapag sa Yunfei. Ugong. Naunang dumating ang Nirvana Seal kahit nakalaunan ay inilunsad ito, malakas na tinamaan si Yunfei, at direktang pinasabog ito hanggang sa maging latak. Noong si Mateo ay Origin Deity Realm pa lamang, kaya rin niyang gamitin ang Nirvana Seal para patayin ang second layered Heaven Divine Lord na si Luther. Ngayong nakarating na siya sa Divine Vortex Realm, hindi na maaaring banggitin ang lakas ng galaw na ito ng sabay-sabay. Kung hindi ginamit ni Yunfei ang Blood Escape Art na iyon, maaaring kaya pa rin niyang pigilan ng kaunti. Ngunit tinahak niya ang daan patungo sa kapahamakan gamit ang galaw na iyon. Agad na bumagsak ng husto ang kanyang kondisyon, halos naging isang buhay na target. Nasaksihan na ni Mateo ang galaw na ito dati, paano niya hindi magagawang bantayan itong muli at bigyan ito ng pagkakataong makatakas. Boss, matagal na natigilan ang grupo ng mga taong ito sa panunood. Sa loob ng mahigit 100 paghinga, maayos na natapos ni Mateo ang isang ika-4 na patong na langit na Divine Lord. Ang ganitong uri ng lakas ay sadyang nagpapawala ng pag-asa sa mga tao. Anong klaseng halimaw ang pinukaw ni Yunfei na yon? Boss, labis ang natakot. Matagal na siyang walang balakid na naglibot sa Riverlock Capital City at ngayon lang siya nakatagpo ng ganito kay-tikot na kalaban. Hindi masasabing hindi kalakihan ang kanyang lakas ng loob. Ang maglakas loob na kumilos laban sa isang ika-7 patong na kapangyarihan ng Divine Lord sa langit at matagumpay pang mapatay ang kabilang panig. Para sa iba, isa siyang buhay na parang bangungot. Pero ngayon, sa wakas ay naranasan na niya ang bangungot niya. Pinatay si Yunfei sa isang galaw lang, tumingin si Mateo mula sa itaas, tinitigan si Boss He habang ang mga kamay ay nasa likod, parang isang Diyos ng digmaan na pababa. Nanginig ang buong katawan ni Boss He, hindi man lang nang ahas na salubungin ang tingin ni Mateo. Mahal na kamahalan, ako. Nagkamali ako. Nagmamakaawa ako sa iyo, huwag mo akong patayin. Si Boss He, ang ganitong klaseng tao ay mahilig magtago at magplano ng masama. Sa totoo lang, napakahina niya sa loob. Ang dominanteng pagsalakay ni Mateo ay lubos ng sumire sa kanyang kumpiyansa, na nagbigay sa kanya ng imahe ng kawalan ng kayang talunin. Kaya naman, sumuko siya. Tumawa ng malamig si Mateo at sinabi sa malamig na boses, Cooper, gawin mo. Huwag kang magparaya. Tunay siyang galit na galit. Kung hindi dahil sa paggamit niya ng electric snake para patatagin ang kanyang malalaman na katawan sa hamog ng kaharian, isa na sana siyang bangkay ngayon. Ang grupong ito ng mga lalaking nakipagsabuatan kay Yunfei, sa isang tingin lang at halatang hindi sila mabubuting tao. Hindi sapat ang hindi pagpatay para payapain ang kanyang galit. Ganito rin si Cooper. Dati, kung hindi dahil sa ungol ng dragon ng kanyang kamahalan na dumudurog sa mga palason iyon, matagal na sana siyang nabaril sa isang salaan. Ang galit niya ngayon ay hindi nabawasan kahit kaunti kumpara kay Mateo. Pero ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Mateo ngayon lang ay palihim din siyang natigilan. Masyadong mabangis. Habang nasaksihan ang galit ni Mateo, paano pa kaya nang ahas si Boss He na manatili? Kasabay ng isang malakas na ungol, tumalikod siya at tumakbo. Mas malala lang talaga ang lakas niya kaysa kay Yunfei. Kaya paano magiging ganoon kadali ang pagnanasang tumakbo? Mahigit 10 tao ang nagkalat at tumakas sa lahat ng direksyon.
Sumanghel si Mateo ng malamig, ang kanyang figure ay gumagalaw, mabilis na dumaan sa kawalan at dumiretso sa gitna ng karamihan. Umungol. Isang ungol ng dragon ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm na malapit ng tumakas ay biglang tumigil. Ang mga bahagyang mas mahina ay direktang dinurog at naging alabok ng tinig ng Diyos ng Dragon. Boss! Nanginginig ang buong katawan niya, puno ng pagkamangha ang mga mata niya. Ngayon lang niya alam kung gaano kaitikot ang ungol na ito ni Mateo. Siya, ang kanyang pang-apat na patong na kapangyarihan ng Divine Lord sa langit, ay hindi talaga nakontrol ang sarili sa ilalim ng dagendong na ito, halos matamba. Kailangang malaman ng isa, kahit na ang malalaman na katawan ni Mateo ay umabot sa tugatog ng unang yugto ng ikaapat na pagbabago, malayo pa rin ito sa ikaapat na patong ng langit na Divine Lord. Sa isang ungol pa lang, nagawa na nitong hindi makagalaw, ang pang-apat na patong na banal na Panginoon ng langit na ito. Sa oras na ito, pinahinto ni Mateo ang tinig ng Diyos ng Dragon. Naunawaan ito ni Cooper ng palihim, habang iwinawagayway ang mahabang espada, nagiging isang agos ng liwanag at sumugod patungo kay Boss He. Puchi! Hindi binigyan ni Cooper si Boss He ng kahit kaunting pagkakataon, at direktang pinatay ito. Ang mga natitirang tao ay niyanig lahat ni Mateo hanggang sa sila ay natulala at nalito, hindi na makilala ang pagkakaiba ng hilaga, timog, silangan, kanluran, kahit kailan. Si Cooper, isang tao at isang espada, ay walang pakundangang umani, halos nalipol ang kabilang panig sa ilang paghinga lamang. Pagkatapos gawin ito, si Mateo ay labis na napagod, halos hindi makatayo ng matatag at bumagsak mula sa langit. Ang malaking labanan ngayon ay tila hangin na nagkakalat ng mga ulap. Sa totoo lang, para kay Mateo, napakalaki rin ang nagastos. 2 beses na magkasunod na paggamit ng tinig ng Diyos ng Dragon at paggamit ng Universo Dragon Claw, kasama ang nakakatakot na Nirvana Seal, ang ganitong uri ng gastusin ay hindi kayang suportahan ng mga ordinaryong tao. Tutal, kaka-rating niya lang din sa Divine Vortex Realm ngayon. Nagbago ang ekspresyon ni Cooper at sumigaw, "Kamahalan, ayos lang ba kayo?" Kumaway si Mateo at sinabing, "Ayos lang ako, hindi mo na ako kailangang alalahanin. Puntahan mo at kunin mo na lahat ng storage rings nila." Ang set ng array formation na ito ay talagang napakalakas. Hindi talaga ito kayang iset up ni Boss He. Dapat may mga array flags na sumusuporta. Ang pagkakaroon ng set ng array formation na ito ay isa ring malaking bagay na hindi ko malilimutan. Nagliwanag ang mga mata ni Cooper at agad siyang kumilos ng naaayon. Totoo nga, nakakita si Cooper ng isang tumpok ng mga singsing sa katawan ni Boss He at isang watawat ng array sa loob. Nagpahinga at nagrehab sandali si Mateo, at mas gumanda rin ang kanyang kutis. Kinuha niya ang array flag at tiningnan, at tumango, ayan na. Ang galing talaga ng array formation na ito. Hindi nakakapagtaka na kaya ni Boss He napatayin ang isang powerhouse ng 7th-layered Heaven Divine Lord. Kung hindi sigurado, kahit ang 7th-layered Heaven Divine Lord ay mahihirapan ding harangan ang windbreaking arrow na ito. Kung hindi dahil sa pagiging masyadong malupit ng tinig ng Diyos ng Dragon, ang kanilang kasalukuyang kinalabasan ay hindi rin magiging gaanong naiiba sa ikapitong patong na banal na Panginoon ng Langit. Ang array formation na ito ay nakuha ni Boss He sa isang mistiko na kaharian noong mga unang taon niya. Noong panahong iyon, ito ay itinuturing na isang mahalagang kayamanan. Totoo nga, sa loob ng 10,000 taon na ito, masasabing napatay niya ang lahat ng nasa kanyang landas sa pamamagitan ng pag-asa sa array formation na ito. Bukod pa rito, siya ay hindi gaanong kilala at bihirang ipakita ang kanyang tunay na katawan sa harap ng mga tao. Napaka-misteryoso. Kaya naman, kahit hindi malakas ang kanyang lakas, nagbago ang mukha ng ibang tao nang marinig nila ang tungkol sa kanya. Nang makita ang watawat ng hanay at mga windbreaking arrow, nakaramdam din si Cooper ng patuloy na takot. Masyado talagang mapanganib ang bagay na ito. Bukod pa rito, malinaw na pamilyar na si Boss He sa galaw na ito. Mahusay na naunawaan ang tiyempo, hindi sila binigyan ng pagkakataong makariyak. Mabuti na lang at mabilis na tumugon ang kanyang kamahalan, binasag ang mga windbreaking arrows ng may isang dagendong. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay maging napakasamang isipin. Kamahalan, napakatapang mo talaga ngayon. Natulala si Boss He sa panonood at hindi nakapag-react ng matagal.
Naisip ko pa nga na sa pamamagitan ng pagiging isang fourth layer Heaven Divine Lord, maaari na akong maging bantay ng kamahalan sa loob ng ilang panahon. Hindi ko inaasahan na mapipigilan na kita, mapait na sabi ni Cooper nang may mapait na ngiti. Ang pagkamangha sa puso ni Cooper ay hindi kahit kaunti nabawasan kumpara kay Boss He. Matapos makalusot si Mateo, ito rin ang unang pagkakataon na tunay niyang nakitang kumilos si Mateo. Ito ay tunay na asul na hilaw na kapangyarihan, nang walang kahit kaunting panlilinlang. Natural na hindi na kailangang sabihin pa ang lakas ni Yunfei. Pero sa ilalim ng mga kamay ni Mateo, wala talaga siyang lakas para gumanti. Ang kanyang kamahalan ay talagang kasing kakaiba pa rin ng dati. Noong nasa Origin Deity Realm na siya, kayanan niyang lipulin ang isang pangalawang patong na Divine Lord sa langit. Matapos makalusot, hindi nagduda si Cooper na kayang talunin ni Mateo ang mga third layer Heaven Divine Lords. Ngunit hindi niya kailanman pinangarap na kayang direktang lipulin ni Mateo ang mga fourth layer Heaven Divine Lords. Kailangang malaman ng isa, ang agwat sa pagitan ng Origin Deity Realm at ng First Layered Heaven Divine Lord ay malayo sa pagkakaiba sa pagitan ng First Layered Heaven Divine Lord at Fourth Layer Heaven Divine Lord. Tinapik ni Mateo ang balikat ni Cooper at nakangiting sinabi, may mga hindi inaasahang engkwentro ako sa Heavenspan Mountain, kaya tumaas ng malaki ang lakas ko. Sige, balik na tayo sa Heavenly Eagle Imperial City. 1682. Ang pamilya Nigel sa Heavenly Eagle Imperial City. Nitong ilang dekada, napakatindi ng presyon ng Nigel family. Ang numero unong henyo ng Nigel family, si Cooper, ay talagang nawala sa hangin. Ito ay napakalaking kawalan para sa Nigel family. Gayunpaman, ang mga tao ng Nigel family ay hindi tanga. Kakaalis lang ni Mateo at nawala si Cooper, 10-1 na sinundan niya si Mateo at umalis. Kaya lang, sinabi ni Mateo na gusto niyang lumabas at makipagsapalaran, humanap ng pagkakataong makalusot. Walang nakakaalam kung kailan lilito ang pagkakataong ito, o anong uri ng mga panganib ang makakaharap niya sa labas. Masyadong malaki ang kawalan ng katiyakan. Kailangang malaman ng isang tao, kapag ang mga henyo ay nagsanay ng mag-isa sa labas, ang posibilidad na mamatay ay masyadong mataas. Heavenly Eagle Imperial City, medyo marami ang mga henyong disipulo na namamatay sa labas bawat taon. Ang ilan sa kanila ay mga tagapagtanggol pa nga ng Divine Lord Realm, maging mga deacon. Kung namatay sina Cooper at Mateo sa labas, iyon ay isang mapangwasak na dagok sa Nigel family. Ang isang henyo tulad ni Cooper ay hindi maaaring magayos ng random. Ang mga nakatataas na echelon ng Nigel family ay kinasusuklaman na si Mateo noon pa man. Buti na lang umalis siya. Ngunit talagang dinukot niya ang mga Nigel family, maging ang buong Heavenly Eagle Imperial City, ang pinakakahanga-hangang junior na malayo. Sa paglipas ng mga taon, si Tiberius ay bihirang nanatili sa pag-iisa, na naglalaan ng malaking pagsisikap sa pag-aayos ng mga kabataang alagad. Paglabas ni na Cooper at Mateo, si Tiberius ay katumbas ng pagiging balado, hindi man lang tumulong. Sa totoo lang, hindi umaasa si Tiberius na makakabalik ng buhay si Cooper. Kahit na ang usapin ay lumipas na sa loob ng ilang dekada, sa sandaling naisip ni Tiberius si Cooper, nakaramdam pa rin siya ng labis na panlulumo. Sa araw na ito, biglang may pumasok sa ibaba para iulat na bumalik si Cooper. Nanginginig ang buong katawan ni Tiberius, biglang bumangon, diretsyong nawala ang figure sa kinaroroonan niya. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Nigel family, medyo maraming elder ang nagtataka sa mga mukha, na nakatingin sa binatang iyon na kasalukuyang nasa pangunahing bulwagan. Sa loob ng maikling ilang dekada, aktwal na nagtagumpay ang Cooper's Realm, na direktang naging isang middle stage na Divine Lord Realm na powerhouse. Ang ganitong uri ng bilis ng paglilinang ay maaaring ma-rate bilang nakakatakot. Hindi kaya nagkaroon na naman ng maswerteng engkwentro ang batang ito sa labas. Posible bang siya mismo ang lumabas para magsanay? Ang pagkawala ng walang kabuluhang iyon ay isang pagkakataon lamang. May posibilidad talaga. Ang paglabas na may dalang basura sa Origin Deity Realm, anong maswerteng pagkakataon? Ang hindi pagkaladkad sa kamatayan ay medyo maganda na. Ang mga matatanda ng angkan ay nag-usap sa mahinang boses, na direktang naghihiwalay kay Cooper at Mateo. Sa mga upper echelon ng Heavenly Eagle Imperial City, naging katatawanan na si Mateo. Nanginginig ang lupa kapag nasa Origin Deity Realm dati.
Ngunit ang gayong henyo ay talagang hindi makakapasok sa Divine Lord Realm. Nagsalubong ang kilay ni Cooper. Aalis na sana siya sa pagkakahawak ng may dumating na figure na may umaalulong. Ito ay tiyak na Tiberius. Si Tiberius ay orihinal na nag-alab sa galit. Ngunit nang makitang si Cooper ay talagang nakalusot sa kanyang kaharian, agad na nawala ang galit sa kanyang mukha. Tiniis din ni Cooper ang kanyang galit at yumuko kay Tiberius at sinabing, "Cooper pays respect to family head." Kahit na pinatawad na ni Tiberius si Cooper, para ipakita ang prestihiyo ng ulo ng pamilya, malamig pa rin siyang sumangot at sinabing, "Humph. Aalis ng walang palam, may respeto ka pa ba sa akin, itong ulo ng pamilya, sa iyong paningin?" Actually, bago umalis si Cooper, medyo hindi siya masaya kay Tiberius. Ang bagay sa panahon ng pagpupulong ng matatanda, ang ginawa ni Tiberius ay hindi makatuwiran. Pero in all fairness, walang tipid na effort ang pag-aayos ni Tiberius sa kanya. Talagang wala siyang masabi, kaya ginamit niya ang ganitong paraan ng pag-alis ng walang palam. Isinalang-alang din ang pagdedeklara ng kanyang kawalang kasiyahan. Tungkol sa galit ni Tiberius, tinanggap ito ni Cooper ng mahinahon at magalang na sinabi, hindi nang ahas si Cooper. Si Tiberius ay sumangot muli ng malamig at sinabi, "Nagawa mo na, ano ang hindi mo nang ahas? Pero kalimutan mo na, akala ko pa nga dati na umalis ka kasama si Mateo na walang kabuluhan, kaya sobrang nag-alala ako. Kung titingnan mo ngayon, nagkaroon ka na naman ng hindi inaasahang pagkikita." Upang makapasok sa gitnang yugto ng Divine Lord Realm sa loob ng ilang dekada, itinuturing ka ring nakapagbigay ng merito para sa Nigel family. Ibilang ito bilang paggawa ng mga pagbabago para sa iyong maling gawain dahil sa iyong mga nagawa noon. Matatanggap pa rin ito ni Cooper nang may bukas na isip sa simula. Ngunit nang marinig na tinawag ni Tiberius si Mateo na walang kwenta, agad itong sumabog. Bigla siyang tumayo na ikinatakot ng mga tao sa paligid. Si Cooper ay lubos na gumagalang sa family head sa aking puso, ngunit ang paggalang sa kanyang kamahalan ay katulad ng pagtingin sa isang malaking bundok. Family head, sana ay bawiin mo ang iyong mga salita ngayon lang. His Excellency isn't a good for nothing. Isa siyang walang kapantay na henyo. Kung hindi, magsisisi ka sa mga salitang sinabi mo ngayon. Napakalamig ng mga salita ni Cooper. Si Tiberius ay nairender na tulala sa ugali ni Cooper. Ang kanyang pag-unawa kay Cooper ay palaging siya ay napakamasunurin at matino, at napakamagalang din sa kanya. Ngunit ngayon, para sa isang Mateo, nahulog siya sa kanya. Nanlamig ang ekspresyon ni Tiberius at sinabi niya sa malamig na boses, "Pagsisisi." Ang isang walang kwentang tao na hindi man lang kayang makalusot sa Divine Lord Realm ay itinuturing ding isang walang kapantay na henyo. Cooper, napakagaling mo. Para lang sa isang basura, nang ahas ka pa bang sawayin ako? Nang marinig ito ng mga elder ng angkan, labis din silang nagalit at sinimulang kondenahin si Cooper. "Cooper, lumabas ka para magbakasyon at tumigas ang mga pakpak mo, ha? Para talagang maglakas loob na maging bastos sa padre de pamilya. Napakalaki na ng nagagawa mo. Sa tingin mo ba, kahit na matapos mong maging isang 4th layer Heaven Vine Lord, pwede mo nang baliwalain ang pinuno ng pamilya? Para sa isang walang kwentang tao, nang ahas ka pang maging bastos sa ulo ng pamilya, talagang kalokohan at dapat parusahan ng mga batas pampamilya." Nang marinig ni Cooper ang sigaw ng mga taong ito sa tabi niya, tuluyan na siyang napahagulgol. Magalang siya kay Tiberius, pero hindi ibig sabihin noon ay nirerespeto rin niya ang mga taong ito. Ang mga lumang bagay na ito, bukod sa karaniwang pagsasabi sa mga tao kung ano ang gagawin at pag-iisip ng mga hindi magagandang ideya, hindi talaga sila nakakapagnegosyo ng maayos. Sa totoo lang, isa itong grupo ng mga matatandang nakaupo lang at walang ginagawa at naghihintay na mamatay. Galit na sabi ni Cooper, "Tumahimik kayong lahat para sa akin. Mga walang kwenta. Hindi kayo makakapasok sa Divine Lord Realm. Puro kalokohan yan, hindi kayo hihingi ng table ta sa kamahalan kung mayroon kayong kakayahan. Para sabihin ko sa inyo, labis nang nadidismaya ang kamahalan sa pamilya Nigel. Itutulak ba ninyong mga hanggal ang pamilya Nigel sa isang kalaliman na hindi na matubos?
Nang marinig ito ng isa sa mga pinaka-senior na elder ng angkan, agad siyang sumabog, itinuro si Cooper at galit na pinagalitan, maliit na bastardo, nang ahas ka bang magsalita sa amin ng ganito? Rebelde! Rebelde! Pinuno ng pamilya, tingnan mo nga, ang batang ito ay lumabas para maglakbay at talagang naging walang batas at walang pigil. Ang basurang iyon ay hindi man lang makalusot sa Divine Lord Realm. Kailangan pa ba ng matandang ito na pumunta at humingi ng gamot sa kanya? Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Tiberius, bagkus ay tumingin kay Cooper at nagtanong ng may kaina-hinalang tingin, Cooper, ano ang ibig sabihin ng mga sinabi mo? Malamig na ngumiti si Cooper at sinabing, anong ibig sabihin? Hindi lang nakarating ang kanyang kamahalan sa Divine Lord Realm, kundi ang kanyang paglago sa mga dekadang ito ay lampas pa sa iyong imahinasyon. Pinuno ng pamilya, hindi binabaliwala ni Cooper ang aking mga nakatatanda. Talagang nakakaramdam ako ng sakit ng ulo at sakit ng ulo. Kung noon, same time mong sinuportahan ang kanyang kamahalan noong pulong ng mga nakatatanda, ngayon ay tiyak na hindi ganito ang sitwasyon. Ang aming pamilya Nigel ay magiging numero 1 dakilang angka ng Heavenly Eagle Imperial City. Pero ngayon, hi! Naging seryoso ang tingin ni Tiberius at gulat na sinabi, anong sabi mo? Mateo siya. Talagang nakalusot siya. Imposible yan. Noon, nakain pa niya ang Vast Sun Universe Pill, pero hindi man lang niya naabot ang kalahating hakbang na Divine Lord Realm, paano niya nagawang makalusot sa Divine Lord Realm? Sumulyap si Cooper kay Tiberius at hindi napigil ang bamaantong hininga ng tahimik. Labis na nasaktan si Tiberius sa tingin ni Cooper na parang may tinak na tumusok sa kanyang puso. Bisitahin at magbasa pa ng nobela para matulungan kaming mabilis na ma-update ang kabanata. Maraming salamat. 1683. Pumasok si Mateo sa lungsod ng walang imek nang hindi nakakakuha ng atensyon ni Newman. Dumiretso siya sa bahay ni Rendin. Sino yan? Tigil. Man. Ikaw. Ikaw si Elder Mateo. Lumingon ang gwardya at nakilala si Mateo. Oh, kilala mo ba ako? Nakangiting sabi ni Mateo. Ngumiti ang gwardya at sinabing, siguro nagbibiro lang si Elder Crosswell. Sa Heavenly Eagle Imperial City na ito, sino ba ang hindi makakakilala sa iyo? Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, sa Heavenly Eagle Imperial City na ito, alam ng lahat na isa akong walang kwentang tao. Nagbago ang ekspresyon ng gwardya at dali-dali niyang sinabi, Elder Crosswell, kahit ano pa ang sabihin ng iba, ang aming Zing Manor mula sa itaas hanggang sa ibaba, walang kahit isang tao ang nangangahas na maging kawalang galang sa iyo, kasama na ang isang hamak na ito. Minsan nang sinabi ng head elder na ang kanyang buhay ay nailigtas mo. Kung may sino mang manggahas na magsalita ng walang pakundangan tungkol sa iyo, kung menor de edad, sila ay palalayasin sa Zing Manor. Kung malala, direktang hahagupitin hanggang mamatay. Hindi inaasahan ni Mateo na gagamitin pala ni Rendin ang ganitong paraan para harangan ang bibig ng lahat. Pero makikita rin ang diin sa katapatan at pagkakaibigan. Tumanggaw si Mateo at sinabing, kumusta ang katawan ng head elder? Bamantong hininga ang gwardya nang marinig iyon at sinabing, hay nako, lumalala ang kalagayan ni head elder araw-araw. Sinubukan ni head elder Atticus ang lahat. Pero hindi rin niya kayang iligtas ang sitwasyon. Sa ngayon, hindi na makabangon si head elder sa kama. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo at nagtanong, anong nangyayari? Bago umalis si Mateo, espesyal niyang sinuri ang katawan ni Rendin noon. Hindi naman ito umabot sa puntong hindi siya makabangon ng mabilis sa kama. Habang pinakikinggan ang bantay na nagsasalita tungkol sa sunod-sunod na mga pangyayari, ang galit sa puso ni Mateo ay nagsimulang magliyab ng matindi. Lumabas na matapos lumabas mula sa kanilang pag-iisa ang isang celestial deity powerhouse ng Utmost Peace Imperial City at malaman ang balita ng pagpanaw ni Rodney, bumisita siya rito. Ang makapangyarihang Diyos na iyon sa langit ay humanap ng gulo kina Mateo at Rendin. Sino ang mag-aakala na pagkatapos lamang makarating sa lungsod ay sa kanya nalaman na nakaalis na si Mateo sa Heavenly Eagle Imperial City? Isang makapangyarihang Diyos na dumating ng personal, ang ganitong uri ng bagay ay natural na hindi basta-basta maaaring baliwalain.
Ang lakas ng unti-unting kapayapaang Imperial City ay mas malakas kaysa sa Heavenly Eagle Imperial City. Mayroon silang 4 na Celestial Deity powerhouses, habang ang Heavenly Eagle Imperial City ay 2 lamang. Matapos dumating ang kapangyarihang iyon ng Celestial Deity, hiniling niya sa Heavenly Eagle Imperial City na sentensyahan ng kamatayan si Mateo ng may dominanteng saloobin at ibigay ang Origin Magnetic Divine Mountain. Bukod pa rito, gusto pa niyang hamanin ng disipulo ni Rodney si Rendin, sinasabing iyon ay upang maghayganti para sa kanyang Panginoon. Ang sitwasyong ito ay sumunod sa parehong padron ni Rendin noon. Si Rodney lang talaga ang tuso at may pukana na sakta ng kapwa niya mga dawista. Kasuklam-suklam ito. Ngayon, ang hakbang na ito ay sadyang walang katuturan. Paano kayang nakayanan ni Rendin ang isang malaking labanan ng panahong iyon dahil sa pisikal na kondisyon niya? Gayunpaman, mariing iginiit ni Rendin ang kanyang pananaw noon, na sinasabing ang labanan sa Fiend Calling Ridge, ang pagpatay kay Rodney ay kanyang kagagawan lamang, at walang kinalaman kay Mateo. Bukod dito, tinanggap niya ang hamon. At natural lang na hindi na kailangang sabihin pa ang resulta ng hamon. Si Rendin ay binugbog at malubhang nasugatan ng estudyante ni Rodney. Sa ngayon, kalahati na lang ng buhay ang natitira sa kanya. Nag-alab sa galit si Mateo nang marinig niya ito. Hindi namamalayang lumabas ang aura ng Divine Vortex Realm habang sinasabi niya sa malamig na boses, ano ang gagawin para gumanti. Tinutukan lang nito ang Origin Magnetic Divine Mountain, di ba? Ang bantay na iyon ay isa lamang Origin Deity Realm. Biglang nakita ang malakas na presyon na pinakawalan ni Mateo, dinurog siya nito hanggang sa mamaatla ang kanyang mukha. Gulat na gulat ang gwardya sa loob-loob niya, ngayon lang niya napagtanto sa gulat na tila wala na si Mateo sa Origin Deity Realm. Ang aurang ito ay talagang Divine Lord Realm. Talaga bang nakalusot si Elder Crosswell? Biglang napagtanto ni Mateo ang awkward na kalagayan ng gwardya, pinigilan niya ang aura sa kanyang katawan, at malamig na sinabi, pumunta ka at ipaalam sa kanila, sabihin mo lang na nakabalik na ako. Nagmamadaling sinabi ng gwardya, siguro nagbibiro lang si Elder Crosswell. Nasa looban si Head Elder. Nandoon sina Head Elder Atticus at Head Elder Coldfeather, pakiusap. Tumango si Mateo at casual na kumuha ng gamot at inihagis ito sa kabilang panig, sabay sabing, salamat sa pagsusumikap, para sa iyo ito. Natanggap ng gwardya ang gamot at hindi niya napigil ang maging labis na matuwa. Walang bisang mastiko at banal na tableta. Mahirap hilingin ang Void Mystic Divine Pill ni Elder Crosswell. Ngayon, sa kanya na talaga ito ipinagkaloob. Maraming salamat, Elder Crosswell. Sa isang patio, sina Coldfeather at Atticus ay tumingin sa Rendin na nakahiga sa kama, habang nakakunot ang noo. Mahina ang aura ni Rendin. Malinaw na malapit na siyang mamatay. Pero hindi naman gaanong nagsisisi ang mukha niya. Sa kabaligtaran, tila bukas ang kanyang isipan. Grandmaster, Brother Atticus, hindi ninyo kailangang maging ganito. Noon, nang mapaghigantihan ang matinding puot ng Master, ang matagal ko nang inaasam na hiling sa buhay na ito ay itinuturing na ring natupad. Ang mabuhay ng ilang taon pa lamang ay isang pakinabang na hingal na sabi ni Rendin, tila pagod na pagod. Mukhang sinisisi ni Atticus ang sarili habang sinasabi, ang matandang ito ang walang kakayahan. Kung kaya ni Mateo na makapasok sa Divine Lord Realm, siguradong may iligtas kanya. Hay! Nang mabanggit si Mateo, nagliyab sa galit si Coldfeather at sinabi ng may malamig na sanggal, sinabi talaga ng grupo ng mga hanggal na iyon na si Wen ay pinukaw ni Mateo. Lahat sila ay walang kakayahan ngunit gusto pa ring ipasa ang responsibilidad sa iba, tunay na isang gawa ng isang taong walang hiya sa sukdulan. Bumantong hininga si Atticus at sinabing, ganito naman talaga ang grupo ng mga lalaking ito, hindi kayang yumako ng responsibilidad. Kapag nakalusot at bumalik si Mateo, inaabangan ko na kung ano ang magiging hitsura ng grupong ito. Sayang naman at hindi ko makita. Bumantong hininga si Rendin at sinabing, para pag-usapan ang tanging pinagsisisihan niya, ang hindi pag-angat ni Mateo. Lahat ay may kutob, ang paglabas ni Mateo sa pagkakataong ito ay malamang na hindi na makakabalik sa loob ng maikling panahon. Hindi ganoon kadaling mahanap ang pagkakataong makalusot. Hindi lang nila pinangarap na si Mateo, isang Origin Deity Realm, ay talagang nang ahas na pumunta sa Heavenspan Mountain.
Sino ang may sabing hindi mo ito nakikita? Hindi mo lang ito nakikita, kundi maaari mo rin silang turuan ng leksyon isa-isa. Pakinggan muna ang boses bago makita ang tao. Ang boses na ito, pamilyar kay Atticus ang tatlong tao. Sa katunayan, nang tumingin sila sa labas ng pinto, nakita nila ang isang binata na pumasok ng malalaki ang hakbang. Sino kaya iyon kung hindi si Mateo? Mateo, ikaw. Ang bilis mo talagang bumalik. Gulat na sabi ni Atticus. Pero nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Coldfeather at naghihinala siyang nagsabi, ikaw. Nakalusot ka ba? Bagamat mas lumakas ang aura ni Mateo, nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam na hindi niya maintindihan, na nag-iwan sa kanya ng kaunting pag-aalinlangan. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ako makakalusot, paano ako makakabalik? Hindi maganda sa pakiramdam na pinapagalitan ako habang nakatusok ang ilong ko. Nang marinig iyon ng tatlong tao, humagalpak sila ng tawa. Tumawa ng malakas si Coldfeather at sinabing, tulad ng sinabi ko, paano ka matatalo ng isang simpleng Divine Lord Realm? Mga hanggal na yan, tingnan mo kung ano pa ang sasabihin nila ngayon. Inaabangan ko na talaga ang reaksyon nila ngayon. Ngumiti si Mateo at sinabing, mag-usap na lang tayo ulit mamaya. Titingnan ko muna si Head Elder Zing. Nanghihina at nanghihina si Rendin, ngunit nang makitang nakalusot si Mateo, labis din siyang natuwa, dahil mas bumuti ang buong kalagayan ng kanyang pagkatao. Inimbestigahan ni Mateo ang pisikal na kondisyon ni Rendin at hindi napigilan ng kanyang mga kilay ang pagkunot ng noo habang sinasabing may malamig na sanggal, napakasamang bagay. Napansin ni Mateo na sa loob ng katawan ni Rendin, mayroong isang daloy ng banayad na enerhiya ni na patuloy na kumukonsumo ng puwersa ng buhay ni Rendin, na nagpapabilis sa kanyang pagkamatay. Malinaw na sinadya ito ng kabilang panig. Bumantong hininga si Atticus at sinabing, kahit na ang talento ni Fanyang ay hindi kapantay ng nakababatang kapatid na Zing, ang kanyang lakas ay hindi talaga maaaring maliitin. Ang mahinahong puwersang yin na ito, ang matandang ito ay gumugol ng napakalaking pagsisikap at hindi rin niya ito nagawang linisin. Wala akong magawa kundi panoorin ang nakababatang kapatid na Zing na magdusa. Ngumiti si Rendin nang marinig iyon at sinabing, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo ni Brother Atticus. Alam ng matandang ito na ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Kumunot ang noo ni Mateo at sinabing, ang medicinal pill ni Brother Zing, noong una, ay naihanda ko na ito. Hindi ko lang inaasahan na ganito pala kalala ang sitwasyon niya. Sandali lang, hintayin ninyong umalis itong si Crosswell at magpino ng isa pang medicinal pill. 1684. Pagkaalis ni Mateo, gulat na sabi ni Coldfeather, ito. Dapat ay kakagraduate niya lang kanina, di ba? Kaya na niyang pinuhin ang isang napakataas na antas ng kahirapan ng medicinal pill. Nagmuni-muni sandali si Atticus at sinabing, ang kapangyarihan ng Dao Realm ay hindi katulad ng inaakala ng mga katulad natin. Para sa atin, natigil pa rin tayo sa mababaw na larangan ng pagtingin sa isang bundok bilang isang bundok. Malamang na narating na niya ang larangan ng pagtingin sa isang bundok bilang hindi isang bundok. Ang kanyang nakasalamuha ay ang pinagmumula ng alchemy daw. Ang pagkatuto ay nagbubunga ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Malayo ito sa inaakala ng mga katulad natin. Walang kaalam-alam si Coldfeather tungkol sa alchemy daw, pero alam niya ang lakas ni Atticus. Ang pagsasabi ni Atticus nito ay nagpapakita na ang hangganan ni Mateo sa alchemy daw ay hindi pa kayang paniwalaan. Bigla siyang may naisip at sinabi kay Atticus, naramdaman mo ba na medyo mahirap tiyakin ang kaharian ng batang ito? Tila hindi ito kasing simple ng isang first layer Heaven Divine Lord. Tumango si Atticus at sinabing, ang makita siya ngayon lang ay parang muling ipinanganak. Bukod pa rito, hindi ko makita ang tunay niyang sitwasyon. Parang isang unang patong na banal na Panginoon sa langit, ngunit hindi rin. Huminga ng malalim si Coldfeather at sinabing, pakiramdam ko ay hindi natin kayang isipin ang mga nagawa ng batang ito sa hinaharap. Tumango si Atticus, malalim din ang nararamdaman niya. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas si Mateo mula sa kanyang pag-iisa. Iniabot ni Mateo ang dalawang medicinal pills, tila medyo pagod habang sinasabi, ito ang Pure Young Strong Divine Pill at Mystic Longevity Replenishing Essence Pill. Ipainom mo ito kay Brother Zing.
Malinaw na ang dalawang gamot na ito ay hindi madali para sa kanya ngayon. Ang epekto ng Pure Yang Strong Divine Pill ay linisin ang enerhiya ng yin sa loob ng katawan, habang ang epekto naman ng Mystic Longevity Replenishing Essence Pill ay magbigay ng sustansya sa dugo at sigla, na siyang nagpapanumbalik ng enerhiya ng isang tao. Ginamit ni Randy ng Crazed Sword Evanescent, ang mahalagang asensya sa loob ng kanyang katawan ay matagal nang naubos. Napakahirap para sa mga ordinaryong medicinal pills na mapunan ito. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit palaging nalilito si Atticus kung ano ang gagawin. Dahil hindi niya kayang pinuhin ang isang mataas na uri ng Mystic Longevity Replenishing Essence Pill. Nang makita ni Atticus ang dalawang medicinal pills, hindi sinasadyang nang inig ang buong katawan niya at nagulat siyang nagsalita, "The Divine Grade." Nakalusot ka lang at kaya mo nang i-refine ang dalawang medicinal pills na ito sa Divine Grade. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang dalawang medicinal pills na ito ay hindi basta-basta. Mahirap para kay Atticus na kahit na pinuhin ang mga superior grade na pills. Nakarating lang si Mateo sa ika-4 na ranggo at kayanan niyang pinuhin ang Divine Grade. Hindi niya dapat ikagulat. Ipinakita rin ito na matapos makarating sa ika-4 na ranggo, nalampasan na siya ng pamantayan sa pagpino ng pill ni Mateo sa lahat ng aspeto. Sa ngayon, opisyal na ring nagpalit ng kamay ang numero 1 tao ng Heavenly Eagle Imperial Cities Alchemy daw. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Kapatid na Atticus, hindi ko lang iniisip kung paano makalusot sa halos 400 taon na ito. Sa ika-4 na ranggo ng mga gamot, matagal ko nang lubos na nakikilala ang mga ito. Ang kulang lang ay ang antas ng tagumpay." Ngumiti si Atticus ng mapait at sinabing, "Gayunpaman, nakakagulat din naman. 400 taon. Mahigit 40,000 taon nang nakalubog si Atticus sa rank 4 medicinal pills. Gumamit lamang si Mateo ng 400 taon at tuluyan na niya itong natalo. Ito. Marahil ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mortal at mga henyo, tama ba? Pero hindi naisip ni Atticus na magselos kay Mateo, bagkus ay masaya siya para dito. Ang kasalukuyang Mateo ay tunay na may pambihirang kahulugan sa Heavenly Eagle Imperial City. Sabi ni Mateo, "Kapatid na Cold Feather, walang laman ang katawan ni kapatid na Zing at hindi pa niya kayang magpino ng mga gamot. Pumunta ka at tulungan mo siyang pinoy ng mga gamot." Tumango si Cold Feather at sinabing, "Sige, dadalhin ko siya agad doon." Pagkaalis ng dalawang tao, malapit nang mag-isa si Mateo para mabawi ang kanyang banal na asensya nang may dumating sa labas para magulat na humihiling ng pakikipagkita ang Tiberius ng pamilya Nigel. Nang marinig iyon ni Atticus, hindi niya napigil ang mapamura habang sinasabing, "Hey, materialistiko talaga. Noong hindi ka pa nakakalusot sa Divine Lord Realm, naghulog siya ng bato sa balon sa pulong ng mga elder. Ngayon, nang marinig niyang nakalusot ka, siya ang unang humanap sa iyo." Malamig na sabi ni Mateo, "Ganito talaga ang nangyayari sa mundo. Ikaw ang pumunta at sabihin mo sa kanya, sabihin mo lang na kasalukuyan akong tumutulong kay Head Elder Rendin sa pagpino ng mga table tasks at hindi ako malayang makipagkita sa mga bisita." Hindi nang ahas na sumuwi ang katulo at tanging umatras na lamang ang nagawa. Parehong malalaki ang dalawang ito na hindi dapat ma-offend. Sa labas ng pintuan ng Zing Manor, medyo pangit ang ekspresyon ni Tiberius. Siya ang pinuno ng Nigel family, isang powerhouse ng ika-8 patong ng Heaven Divine Lord. Ngayon, tinanggihan pa siya sa pinto. Nako, Cooper, medyo arrogant rin pala ang batang ito, di ba? Pumunta na ang padre de pamilyang ito para personal na makipagkita, pero hindi pa nga siya nakikipagkita. Nakasimangot na sabi ni Tiberius. Sumulyap si Cooper sa kanya at bumantong hininga, "Pamilya, hindi naman sa itinataas ko ang kanyang kamahalan." Simula nang pumasok siya muli sa mga pintuan ng Heavenly Eagle Imperial City, isa na itong panahon na pag-aari niya. Sa kanyang lakas ng alchemy, naniniwala akong napakalinaw mo. Hanggat handa siya, kaya niyang alagaan ang isang maliit na angkan ng pamilya upang maging isang Leviathan tulad ng pamilya Nigel sa loob ng ilang daang taon. Sa tingin mo ba ay may kakayahan siyang maging mayabang o wala? Hindi napigilan ni Tiberius ang mabulunan ng marinig iyon at labis siyang nalungkot sa kanyang puso. Siya, ang padre de pamilyang ito, ay hindi naman talaga kasing malayo ng isang nakababata.
Ang pagbabalik ng puhunan ni Cooper sa Mateo ay hindi maiisip. Alam na ni Tiberius na ang pamamaraan ng paglilinang na kasalukuyang nililinang ni Cooper ay hindi na pamamaraan ng paglilinang ng pamilya Nigel. Ito ay isang pamamaraan ng paglilinang sa pinakamataas na ranggo. At sa maswerteng pagkakataong ito, itinaas ni Mateo ang kanyang tingin at ibinigay ito kay Cooper gamit ang dalawang kamay. Lihim na lihim ang bagay na ito, si Cooper lang ang nagsabi nito kay Tiberius. Anong klaseng konsepto ang isang peak rank 6 cultivation method? Iyan ay isang paraan ng paglilinang na kayang mag-cultivate hanggang sa pinakamataas na antas ng tunay na Diyos. Dahil sa talento ni Cooper, ang pag-cultivate sa celestial deity realm ay parang paglalaro lang. Sandali siyang tumigil, at binagilon ni Tiberius ang kanyang tono at sinabi kay Cooper, "Nako, Cooper, ikaw ang pinakamalapit na tao kay Mateo ngayon. Bakit hindi? Tumulong ka sa pagbibigay ng magandang salita para sa pamilya Nigel. Huwag na niya hayaang kamuhian pa ang pamilya Nigel, ha?" Ngumiti ng mapait si Cooper at sinabing, "Ulo ng pamilya, hindi naman sa ayaw kong magsalita para sa pamilya Nigel. Mahal na kamahalin, hindi mo maintindihan ang taong ito. Mayroon siyang sariling matatag na pananaw at malinaw na pinag-iiba ang kabaitan at puot. Hanggat kinikilala niya ang isang tao, kaya niyang isugal ang kanyang buhay sa anumang pagkakataon at hindi mag-aalangan. Ngunit kung ang isang tao ay hindi niya kinikilala, kahit na magsasalita ka pa, wala ring silbi. Kung nais ng pamilya Nigel na makipagkasundo sa mahal na kamahalan, ulo ng pamilya, ipakita mo sana ang iyong katapatan. Hanggat handa ang mahal na kamahalan na kalimutan ang mga nakaraang pagkakamali, dahil sa aking mukha, aalagaan niya ng kaunti ang pamilya Nigel. Ngunit ulo ng pamilya, hindi naman sa pinalalaki ko ang mga bagay para mag-alala, ito na rin ang huling pagkakataon." Matagal nang sinusundan ni Cooper si Mateo at kilalang kilala na niya si Mateo. Kahit para sa kanya, imposibleng mabalisa ang panghuhusga ni Mateo sa isang tao. Sa paningin ni Mateo, siya, si Cooper, ay si Cooper. Ang pamilya Nigel ay ang pamilya Nigel, magkaibang bagay ang mga ito. Talagang hindi magpapakita ng labis na pangangalaga si Mateo sa pamilya Nigel dahil kay Cooper. Nang marinig ang mga salita ni Cooper, bahagyang natakot si Tiberius sa kanyang puso. Bigla niyang napagtanto na ang pamilya Nigel ay narating na ang isang napakahalagang sangandaan. Hindi niya rin alam kung gaano nakatagal ang lumipas, sa loob ng nakatagong silid, kasalukuyang tinutulungan ni Cold Feather si Rendin na pinuhin ang mga medicinal pills nang biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at dali-daling binawi ang kanyang divine essence. Gulat na gulat siyang tumingin kay Rendin at bumulong, parang kakaiba ang gamot na ito. "Rendin, nararamdaman mo ba? Nakabawi na ang espiritu ni Rendin ng 50% hanggang 60% sa oras na ito." Nang marinig iyon, tumango siya at sinabing, "Grandmaster, nararamdaman ko na. Malamang makakalusot na ako." Nagtama ang tingin ni Cold Feather at gulat na sinabi, "Ano? Ang dalawang gamot na ito ay dapat lang makatulong sa paggaling mo mula sa iyong mga pinsala, pero makakabangon ka pa rin ba?" 1685. Ako. Hindi rin ako sigurado, pakiramdam ko lang ay parang may nahawakan ako. Siguro. Kaya ako nang makalusot para maging isang kalahating hakbang na celestial deity. Habang unti-unting natutunaw ang dalawang medicinal pills, tila may isang mahiwagang bagay na sumanib sa kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng biglaang pagkaunawa. Ilang libong taon nang huminto si Rendin sa ikasyam na patong na langit na Divine Lord Realm, ngunit hindi niya naabot ang bungad ng Celestial Deity Realm. Napakahirap ng hakbang na ito para sa mga 9-player Heaven Divine Lords. Hindi kailanman pinangarap ni Rendin na sa kanyang pinakawalang pag-asa, ang dalawang gamot ni Mateo ay nagpapahintulot sa kanya na maabot ang hangganang ito. Pilit na pinigilan ni Cold Feather ang pagkabigla sa kanyang puso, hindi dapat palampasin ang pagkakataong ito. Dapat kang mag-isa ng maayos. Ang iyong mga pinsala ay 50% hanggang 60% ng gumaling. Kaya hindi mo na kailangan ang tulong ko. Tumango si Rendin at patuloy na pumikit at pinipino ang mga gamot, habang tahimik na umatras si Cold Feather palabas ng nakatagong silid. Paglabas ng nakatagong silid, dumiretso si Cold Feather kay Mateo. Gusto niyang malaman kung anong misteryo ang nasa loob ng mga gamot ni Mateo.
Sa oras na ito, sina Mateo at Atticus ay kasalukuyang nag-uusap. Tumingin si Atticus kay Mateo at sinabing may mapait na ngiti, si Tiberius ay padre de pamilya. Hindi mo ba talaga siya bibigyan ng ganitong mukha? Ngumiti si Mateo at sinabing, ang mukha ay nakamit ng sarili, hindi ibinibigay ng iba. Hindi naman si Croswell na ito ang taong napakaliit ng halaga, pero kinasusuklaman ko rin ang mga taong sinisipa ang iba kapag sila ay nadadapa. Kung hindi ko titingnan ang mukha ni Cooper, kahit na magbantay pa siya sa pinto habang buhay, hindi ko rin siya makikilala. Bumatong hininga si Atticus at sinabing, sa napakaraming angka ng pamilya sa lungsod ng imperyo, sa totoo lang, ang pamilya Nigel ang nakatanggap ng pinakamalaking pabor mula sa iyo noon. Hindi ko inaasahan na ginawa niya ang ganoong bagay sa pagpupulong ng mga matatanda. Talagang nakakapangilabot ito sa mga tao. Kalimutan mo na iyon, isa lamang itong pamilya Nigel. Sa kasalukuyan mong lakas, kahit ang dalawang nasa itaas ay kailangan ding gumawa ng mga bagay ayon sa iyong kalooban. Habang nag-uusap sila, mabilis na lumapit si Coldfeather. Nang makita si Mateo, tinanong niya, Mateo, anong misteryo ang nasa iyong mga gamot? Bakit nga ba si Rendin ay mag-iibayo pagkatapos itong pinuhin? Nang marinig iyon ni Atticus, tumingin siya kay Mateo nang may gulat sa mukha. Ang dalawang gamot na iyon, napakalinaw niya. Paano kaya nito matutulungan si Rendin na makalusot? Maaari kayang nagkamali si Coldfeather. Ngumiti si Mateo at sinabing, nitong ilang taon, mayroon na akong kaunting pag-unawa sa mga medicinal pills muli. Natuklasan ko na ang pagpino ng mga tabletas ayon sa ganitong uri ng pamamaraan ay magbibigay daan sa medicinal pill na magdulot ng ilang pagbabago. Hindi ko inaasahan na makakatulong talaga ito kay Brother Zing na makalusot. Itinuturing din itong isang hindi inaasahang sorpresa. Nang marinig iyon ni Atticus at Coldfeather, nang inag ng husto ang kanilang buong katawan. Ang mga pildores na panggamot na may antas ng banal ay lubos ng kahanga-hanga. Kasama ng ganitong uri ng pagbabago, ang mga pinong pildores na panggamot ay sadyang napakahalagang kayamanan. Sa totoo lang, matagal nang natuklasan ni Mateo na simula nang makarating siya sa Divine Vortex Realm, tila nagkaroon ng ilang pagbabago ang kanyang Divine Essence. Lumikha talaga ito ng isang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Gumagamit man ito ng mga martial techniques o refining pills, magkakaroon ng napakalaking antas ng amplification. Kahit na nakarating si Mateo sa ika-4 na pwesto, wala siyang taglay na kapangyarihang pandaigdig. Ngunit taglay niya ang ganitong uri ng mahiwagang kapangyarihan. Tinawag ito ni Mateo na ang kapangyarihan ng kaguluhan. Pakiramdam niya ay tila mas malalim at mas misteryoso pa ang Chaos Power kaysa sa World Power. Napakalinaw, dahil sa kapangyarihang ito ng kaguluhan, hindi lamang magiging mas mahina ang lakas ni Mateo kaysa sa mga nasa Divine Lord Realm, magiging mas malakas din ito ng isang magnitude. Ngunit ang mga bagay na ito ay mahigpit na lihim. Kaya naman, para sa 2 taong ito, masasabi lang ni Mateo na gumamit siya ng mga espesyal na paraan ng pagpino ng mga tableta, kaya naman magiging sanhi ito ng mutasayon sa mga gamot. Sa totoo lang, ang tunay na nakapagpabago sa mga medicinal pills ay ang kanyang Chaos Divine Essence. Ngunit ang banal na diwa ng kaguluhan ang pinakamalaking sikreto ni Mateo. Hindi niya maaaring sabihin sa iba. Kahit sa labanan, gagamitin din ni Mateo ang kapangyarihan ng kaguluhan para gayahin ang epekto ng kapangyarihang pandaigdig para hindi makita ng iba ang mga kapintasan. Natuklasan ni Mateo na ang kanyang kapangyarihang magdulot ng kaguluhan ay sumasaklaw sa lahat. Tulad noong ginaya niya ang isang makapangyarihan sa lahing demonyo noon, walang makakaalam. Dahil dito, nahulaan ni Mateo na ang kanyang Chaos Power ay dapat na isang kapangyarihang mas mataas ang antas kaysa sa World Power. Pakiramdam ni Mateo na ang mutasayon ng banal na asensyang ito ay dapat dahil sa mga mahiwagang padron na iyon. Pero ang mga sinabi ni Mateo ay sapat ng nakakagulat. Labis na gulat na sabi ni Atticus, isa kang tunay na walang kapantay na henyo ng alchemy daw. Sa aking palagay, kahit na ang medicine ancestor pa iyon, sa edad mong iyon, imposibleng maging mas kahanga-hanga pa kaysa sa iyo. Bumantong hininga si Coldfeather sa paghanga at sinabing, ikaw, bata, ay kakaiba talaga. Hindi ko talaga maisip kung paano ka naglilinang. Hey, noon,
Noong ikaw, bata, ay hindi makalusot, ang mga taong iyon ay naghulog ng mga bato sa balon. Ngayon, gusto kong makita kung paano nila luluhod at didilaan ang mga paa mo ngayon. Ngumiti si Atticus at sinabing, hindi ba? May isa nang nagpapatirape sa labas at 7 araw nang naghihintay sa pintuan ng Zing Manor. Sa palagay ko ay hindi na maaaring itago ng matagal ang balita ng pagbabalik ni Mateo. Natigilan si Coldfeather at sinabing, sino ba yan? Para makatanggap agad ng balita. Ngumiti si Atticus at sinabing, sino pa kaya yan? Siyempre, si Tiberius yung matandang Zorro. Nang banggitin si Tiberius, nandilim ang mukha ni Coldfeather at sinabi niya sa seryosong boses, tama lang yan. Sa wakas, sa 15 araw, nakilala ni Mateo si Tiberius. Sa loob ng kalahating buwang ito, lagi siyang sinasamahan ni Cooper sa gatehouse at hindi niya hinahanap si Mateo. Tungkol sa pagganap Cooper, si Mateo ay nasisiyahan pa rin. Napakatalino ng lalaking ito. Alam niyang ang pagtatanggol sa pamilya Nigel ay magiging kontraproduktibo lamang, kaya mas mabuting huwag na lang siyang magsalita. Ngunit ang palagi niyang pagsama sa gatehouse ay nagpakita rin ng paninindigan ng pamilya Nigel. Katapatan at katatagan ngunit mayroon ding paggalang sa kagandahang asal. Itong si Cooper, wala talagang mahanap na mali si Mateo. Elder Nigel, lubos na nakikiramay. Paulit-ulit na lumalala ang kalagayan ng pinuno na si Elder Zing sa bawat araw na lumilipas at hindi na niya ito maaaring ipagpaliban pa na nagresulta sa pagpapabiye kay Elder Nigel. Sana ay hindi ako masisisi ni Elder Nigel. Kailangan pa ring magkita-kita ang lahat sa hinaharap, kailangan pa rin nilang magpanggap sa panlabas na anyo. Parang pabaya lang ang mga sinabi ni Mateo. Malinaw na sinasadya niya iyon. Ngunit sa loob ng kalahating buwang ito, ibinunyag sa kanya ni Cooper ang isang sulok ng malaking bato ng yelo ni Mateo. Lubos ding napagtanto ni Tiberius na hindi dapat masaktan ang dakilang Diyos na ito. Kaya naman, wala siyang paraan para saktan si Mateo. Totoo, ang katawan ni Brother Zing ay may kinalaman sa kaligtasan ng buong Heavenly Eagle Imperial City. Natural lang na dapat itong maging pangunahing prioridad. Kumusta na kaya ang sitwasyon ni Brother Zing ngayon? Tanong ni Tiberius nang walang iniwang bakas. Sumanghel si Coldfeather sa tabi niya at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala. Ano ang saysay ng pagpunta mo roon? Noong nasugatan siya, wala akong nakitang sino man sa inyo na pumunta para bisitahin siya hanggang ngayon. Simula noong meeting ng mga elders, hindi na nagpakita ng magandang ugali si Coldfeather kay Tiberius. Ang kanyang seniority ay napakataas at ang kanyang lakas ay napakalakas din. Sa Heavenly Eagle Imperial City na ito, wala talagang gaanong makakagawa ng kahit ano sa kanya. Nailang din si Tiberius matapos siyang takasan. Ngumiti si Mateo at sinabing, simula nang makalusot si Croswell, natural lang na maayos na si Brother Zing. Makakaasa si Elder Nigel. Kasalukuyang nag-uusap ang iilang tao nang may pumasok na figure mula sa labas ng pinto. Sino kaya ito kung hindi si Rendin? Ang kasalukuyang Rendin ay may matipunong pangangatawan at magaan ang kanyang mga paa, maliksi at maliksi. Paanong mayroon pa rin kahit kaunting bahid ng malubhang pinsala na malapit ng mamatay? Nang makita ni Tiberius si Rendin, hindi niya maiwasang mabigla. Hindi lang tuluyang nakabawi ang lakas ng kabilang panig, bumuti pa ito ng isang hakbang, at nakarating sa kalahating hakbang na kaharian ng mga Diyos na may kataas-taasang kaharian. Hahaha, nakababatang Kuya Croswell, ang lakas mo sa alchemy ay talagang lalong nagiging napakalawak. Pumasok si Rendin habang tumatawa ng malakas. 1686. Nanlaki ang mga mata ni Tiberius. Ito ba talaga ang dahilan kung bakit malubhang nasugatan si Rendin na malapit ng mamatay? Si Rendin ay natigil sa 9 na patong na langit na Divine Lord, ang hangganang ito, dahil alam ng Diyos kung ilang taon na. Kailangang malaman ng isa, ang kahalagahan ng half celestial deity ay ibang-iba sa pagiging isang 9th-layered Heaven Divine Lord. Ang ibig sabihin ng half-step celestial deity realm ay posible na makapasok sa tunay na celestial deity realm anumang oras at kahit saan. Bagamat hindi maganda ang pagkakataong ito, paano kung bigla silang magkaroon ng isang epiphany isang araw?
Ang karamihan sa mga powerhouse ng Celestial Deity Realm ng mga imperial na lungsod ay talagang nakalusot ng walang kahirap-hirap ng ganoon. Ang mga tunay na umaasa sa kanilang talento para makalusot ay lubhang bihira. Hindi naman sa walang mga 9th-layered Heaven Divine Lords na nakalusot sa Celestial Deity Realm, pero napakakaunti nila. Napakaliit hanggang sa ito ay naging balewala na lang. Ang karamihan sa mga martial artist ay humakbang mula sa bungad ng half-step Celestial Deity. Isang tabletang panggamot ni Mateo ang nagpahintulot sa kanya na malampasan ang hadlang na hindi niya kayang malampasan sa loob ng ilang libong taon. Ang ganitong uri ng paraan ay napakahirap isipin, di ba? Nang makita ang masigla at masiglang si Rendin, masayang sinabi rin ni Mateo, haha, ang kapatid na Zing noon na puno ng sigla ay sa wakas ay bumalik na. Tumawa ng malakas si Rendin at sinabing, salamat pa rin sa iyo ang lahat ng ito. Hindi ko talaga inakalang magkakaroon pala ng ganito kamahiwagang epekto ang mga gamot mo. Malamang pagsisisihan ito ng mga walang utang na loob na iyon hanggang sa maging berde ang kanilang mga bituka, di ba? Kung sasabihin ko, huwag mo na lang silang pansinin sa hinaharap. Kung sino man ang gustong humingi ng gamot, kumuha ka ng Divine Essence Stones para bumili. Isang gamot, 30 bilyon, kahit isang kulang pa, hindi pwede. Tiberius, nandito ka rin ba? Natuwa si Rendin ngayon lang at si Mateo lang ang nakita niya sa mga mata nito. Ngayon, nang mapansin niya si Tiberius na labis na nahihiya sa tabi, hindi niya maiwasang magulat. Mukhang nahihiya si Tiberius, pero ngumiti pa rin siya ng nakakaloko at sinabing, binabati kita Brother Zing sa paggaling, at sa paglakas mo ng mas malakas pa. Umikot ang mga mata ni Rendin at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, Tiberius, ang tanggos ng ilong mo. Kakabalik lang ni Mateo at hinanap mo siya. Hindi patas at mababaw ang ginawa ng pamilya Nigel mo noon. Naghanda na si Tiberius para itapon ang matandang mukha na ito. Bumantong hininga siya at sinabing, oo, may mga mata itong si Nigel pero hindi nakakakita. Noon, hindi dapat ako naghulog ng bato sa balon sa pulong ng mga elder. Pumunta itong si Nigel sa pagkakataong ito para taos-pusong humingi ng tawad kay Elder Crosswell. Ngumisi si Rendin at sinabing, sino ba ang hindi marunong magdagdag ng mga bulaklak sa berda? Mayroon ba talagang ganito kagandang bagay sa mundong ito? Sa tingin mo ba ay kulang na si Mateo ng paghingi ng tawad mula sa iyo ngayon? Para bang napakasama na ng sitwasyon ni Tiberius kaya wala nang ibang pinagkaiba kung palalain pa ito, pero mapagpakumbaba ang kanyang saloobin habang sinasabi, alam ni Nigel na ito na huli na ang lahat para magsabi ng kahit ano. Si Nigel na ito ang bulag, kaya hindi ko masisisi ang iba. Mabuti na lang at tapat at matuwid ang batang ito na si Cooper, nagtatago mula sa simula hanggang sa katapusan ng pamilya Nigel, kasama si Elder Crosswell sa napakaraming panganib. Itinuturing din itong bahagyang nakabawi sa pagkakamaling nagawa ni Nigel na ito. Nang marinig ang mga salita ni Tiberius, palihim na pinagalitan ni Mateo ang tusong matandang Sorrow. Ngunit kayang tiisin ng matandang ito ang kahihiyan at magpasa ng mabigat na pasanin, itinuring din itong mahirap para sa kanya. Kung titingnan ang mukha ni Cooper, wala rin naman talaga siyang gagawin sa pamilya Nigel. Kaya naman, ibinuka niya ang kanyang bibig at walang pakialam na sinabi, sige, nakaraan na ang lahat. Hindi mo na kailangang banggitin pa. Elder Nigel, bumalik ka na. Nang marinig ito ni Tiberius, hindi niya napigil ang ipakita ang labis na tuwa at sinabi habang nakahawak ang mga kamay, tunay ngang mapagbigay si Elder Crosswell. Kung gayon, itong si Nigel ang mauunang bumalik. Sa hinaharap, hanggat may gamit pa ang pamilya Nigel, huwag mag-atubiling magsalita si Elder Crosswell. Tama, ang pamilya Nigel ay nakakolekta rin ng maraming mahahalagang rank 4 spirit medicines nitong mga nakaraang taon. Hindi ko alam kung makakapasok sila sa mahiwagang paningin ni Elder Mateo o hindi. Elder Crosswell, tanggapin mo na lang sila. Tumango si Mateo at malamig na sinabi, ibaba mo na yan. Lumipas ang kalahating buwan, at ang balita ng pagbabalik ni Mateo ay kumalat na parang apoy. Ngunit hinggil dito, ang karamihan sa mga tao ay mayroon pa ring mapanghamak na mga saloobin. Pinangunahan ni Rocky ang isang grupo ng mga matatanda at nagtipon. Lahat ay may mapanghamak na ekspresyon sa balitang ito.
Ang lakas pa rin ng loob ng batang ito na bumalik. Sa tingin mo hindi na niya kayang basagin yan sa labas, di ba? Hey hey, isang basura na hindi man lang kayang makalusot sa Divine Lord Realm. Ano na lang ang magagawa niya pagbalik niya? Mabuti na lang at mamatay na lang siya sa labas. Siguro pakiramdam din niya ay wala siyang mukha para makipagkita sa mga tao, kaya niya hinarang ang balita, tama ba? Pero hindi ba niya alam na may kasabihang walang pader sa mundo na walang bitek? Hahaha. Natawa ang lahat. Sa kanilang pananaw, ang pagbabalik ni Mateo at direktang nagtatago at hindi nakikipagkita sa mga tao, tiyak na hindi pa siya nakakalusot at nahihiya na makipagkita sa mga tao. Siyempre, nakainom pa nga si Mateo ng Vast Sun Universe pill noon pero wala itong naging epekto. Sa paningin ng lahat, kasing kahulugan na ito ng basura. Ngumiti si Rocky at sinabing, hindi rin naman kayo pwedeng magsabi ng ganito. Walang kapantay ang mga naabot ni Mateo sa Rank 3 Divine Pills. Sa Heavenly Eagle Imperial City na ito, may lugar pa rin siya para sa kanyang sarili. Iyon ay paggamit ng basura ng maayos. Muling nagtawanan ang lahat, hahaha. Nang malaman ni Rocky ang balitang ito, nakaramdam siya ng labis na kalayaan sa kanyang puso. Sa loob ng ilang taon na ito, kahit na ibinaba ang kanyang posisyon upang maging pangalawang elder, ang kanyang impluwensya sa Elders Association ay hindi nabawasan kahit kaunti. Masasabing si Atticus, ang punong elder na ito, ay isa lamang simbolo na itinayo ng walang pundasyon. Ayaw ni Atticus ng pakikipaglaban at ayaw din niyang masangkot sa ganitong bagay. Kaya naman, si Rocky ay lalong naging mapangahas at walang prinsipyo. Sa halip, sa Marshall Tower sa gilid na iyon, ang kontrol ni Cold Feather ay lubhang dominante, kaya napakahirap para kay Rocky na iunat ang kanyang abot. Pero dahil sa lakas na nasa panig ng Peel Tower, sapat na iyon. Tutal, kailangan pa ring umasa ang Marshall Tower sa Peel Tower. Sinong elder ng Marshall Tower ang nangahas na hindi sumuko sa mga elder ng Peel Tower? Sa oras na ito, biglang dumating ang isang nasasakupan, sinasabing nais ni Grand Elder Enchong na personal na magpatawag ng isang emergency elders meeting para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng lahat nang marinig nila ito. Masyadong nagkataon lang din ang tiyempo na ito, di ba? Isang elder ang nagtanong, pangalawang elder, maaari kayang ang pagpupulong na ito ng mga elder ay may kaugnayan kay Mateo. Kung hindi, hindi rin naman ito nagkataon, di ba? Hoy! Huwag kayong matakot. Noon, halos pinalaya si Mateo sa lungsod ng imperyo. Kung talagang nakalusot siya at nakabalik, bakit siya magiging mahinahon? Matagal na sana siyang dumating para sampelan tayo. Sa aking palagay, wala siyang lakas ng loob para makipagkita sa mga tao. Dahil nagpatawag ng pulong ang dakilang elder, sa palagay ko ay dapat may isa pang mahalagang bagay. Marahil ay nagdudulot na naman ng problema ang Outmost Peace Imperial City, sabi ng isa pang matanda. Nang marinig iyon ng lahat, tumanggo silang lahat. Isang elder ang nagsabi ng may pagkadismaya, sa pagsasalita tungkol dito, galit ako. Kung hindi dahil kina Mateo at Rendin, hindi rin sana tayo magiging pasibo ngayon. Magaling itong si Mateo, siya mismo ang kumukuha ng Origin Magnetic Divine Mountain at tumatakbo. Sabi ni Rocky, sige, huwag ka nang manghula. Malalaman natin kapag nakita natin ang Grand Elder. Sa malaking bulwagan, si Enchong ay nakaupo sa pinakamataas na posisyon at mayroon pa ring hindi maintindihang anyo. Nagsimula na ang pagpupulong ng mga matatanda. Binuka ni Enchong ang kanyang bibig at walang pakialam na sinabi, sa pagtitipon-tipon ng lahat ngayon, may mahalagang bagay na sasabihin sa inyong lahat. Atticus, ikaw na mismo ang magsabi. Hindi alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito, gulat na nakatingin kay Atticus, hindi alam kung anong gamot ang ibinebenta sa loob ng kalabasa. Tumango si Atticus at dahan-dahang sinabi, alam din ng lahat ang personalidad ng matandang ito. Ang pagtanggap sa posisyong ito bilang punong elder ay talagang medyo mabigat na gawain. Kaya naman, hiniling ko sa Panginoon ang lungsod at dakilang elder na magbitiw ako sa posisyong ito bilang punong elder. Pagkasabi nito, nagkagulo ang lahat, sunod-sunod na tumingin kay Rocky ang mga mata nila. Si Atticus ay umaamin ng pagkatalo. 1687.
Sa sandaling magretiro si Atticus, si Rocky lamang ang maaaring maging punong elder na ito. Ang laban na ito ay sa wakas ay nagtapos pa rin sa tagumpay ni Rocky. Tunay nga, si Atticus ang punong elder sa loob ng maraming taon, ngunit ang kanyang presensya ay halos wala. Ang mga malalaki at maliliit na bagay ng Peel Tower ay kadalasang pinagpapasyahan ni Rocky. Halos ginawang isang figure si Atticus. Kung ibang tao lang yan, wala ring saysay ang pagpapatuloy nito. Mas mabuting magbitiw na lang sa posisyon bilang punong elder para maiwasan ang kahihiyan. Baka sa mukha ni Rocky ang matinding tuwa. Pinigilan niya si Atticus sa loob ng maraming taon. Bigla siyang sinakihan nito sa ibabaw ng kanyang ulo, kaya natural lang na medyo nalungkot siya. Ngayon, sa wakas ay napabagsak na niya si Atticus. Halos walang pag-asa si Rocky na makaabot sa Celestial Deity Realm at maging isang 5-star alchemy god. At ang kanyang paghahangad para sa kapangyarihan ay lumakas ng walang hanggan. Ang pagkawala ng posisyon bilang punong elder ay isang labis na kahihiyan para sa kanya. Ngayon, sa wakas ay naalis na ang kahihiyang ito. Mukhang tuwang-tuwa rin ang mga elder ng Peel Tower. Malinaw na masaya sila sa tagumpay ng kanilang koponan. Siyempre, sa ganitong sitwasyon, hindi sila maaaring maging masyadong mapang-api. Ngunit handa na silang bumalik at bumati ng maayos. Head Elder, bakit mo ginagawa ito? Sa aming Peel Tower, ang iyong lakas ang pinakamalakas. Sa posisyong ito ng Head Elder, ikaw ang pinakaangkop. Oo, Head Elder, kailangan mong mag-isip ng 3 beses bago kumilos. Head Elder, hindi dapat biro ang ganitong klaseng biro, mag-ingat ka, mag-ingat ka. Nagsimulang magpumilit ang mga matatandang ito. Mukhang pabaya lang ang kanilang mga tono. Ang mga naroon ay pawang mga taong may lubos na karanasan. Sino ang hindi makakaalam? Tiningnan ni Coldfeather ang eksenang ito ng may ngiti, may mapanghamak na ekspresyon sa kanyang mukha. Habang si Tiberius ay nakayuko, nakatingin sa ibaba na parang wala itong kinalaman sa kanya. Maliwanag, natuto na siyang maging matalino. Medyo kakaiba ang nangyari ngayon. Malamang na may kaugnayan ito kay Mateo. Kung ibubukan niya ulit ang bibig niya, para siyang tanga. Sa oras na ito, lubos na nagpapasalamat si Tiberius kay Cooper sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanya, hindi rin makikinabang ang pamilya Nigel sa pagiging nasa magandang posisyon. Tiyak na tatalikod na naman sila ngayon. Kung gagawin mo ulit iyon ngayon, masasaktan ng husto si Mateo. Tungkol sa mga pabaya na boses na ito na hikayatin siyang manatili, naunawaan ni Atticus sa kanyang puso. Ngunit bahagya lamang siyang ngumiti at sinabing, maraming salamat sa lahat. Dahil hindi siya ang punong elder, ang matandang ito ay miyembro pa rin ng Peel Tower at maaari pa ring magambag sa Heavenly Eagle. Baka sa mukha ni Rocky ang hindi maitagong pagmamalaki, ngunit inalo pa rin niya, sa totoo lang, sa tingin ko ay magandang bagay para kay nakababatang kapatid na Atticus na pansamantalang magbitiw sa posisyon bilang punong elder. Isang hakbang na lang ang kailangan niya para maging isang 5-star alchemy god ngayon. Panahon na para itigil ang mga secular na gawain at sikaping makalusot ng buong puso. Kung makakapagtagumpay si nakababatang kapatid na Atticus para maging isang 5-star alchemy god, tunay na magiging malaking bagay iyon para sa ating agila sa langit. Maganda pakinggan ang mga salitang ito, pero ang pagtagumpayan ang pagiging isang 5-star alchemy god, mas madaling sabihin kaysa gawin. Hindi naman sa para makarating sa half-step Celestial Deity Realm, kailangan mo lang magtrabaho ng kaunti at makakalusot ka na patungo sa Celestial Deity Realm. Kunin nating halimbawa si Rodney na iyon. Nakarating siya sa kalahating hakbang na Celestial Deity Realm sa loob ng ilang libong taon ngunit hindi rin siya nakarating sa Celestial Deity Realm. Kasunod nito, nagkunwari ang lahat ng isa pang yugto ng panghihikayat na manatili. Malamig na sinabi ni Atticus, lahat, hindi na ninyo ako kailangang hikayatin. Nakapagdesisyon na ang matandang ito. Sa puntong ito, tapos na ang mga gawaing pangibabaw. Natural lamang na hindi na siya hikayatin ng lahat. Malamig na sinabi ni Enchong, tama ang sinabi ni Rocky. Si Atticus ay naging isang kalahating hakbang na celestial deity at dapat siyang mag-isa ng maayos at magsikap na maging isang 5-star alchemy god. Dahil nakapagdesisyon na siya, napagdesisyonan na ang bagay na ito.
Ngayon, iaanunsyo ko ang bagong kandidato para sa head elder. Nang marinig ito, bumalatay sa mukha ni Rocky ang isang sabik na ekspresyon. Pati ang mga tingin ng ibang tao ay nakatuon din sa kanya. Medyo natuwa si Rocky sa kanyang puso. Maganda ang pakiramdam na siya ang pinagtutuunan ng pansin. Sa Heavenly Eagle Imperial City, ang posisyon ng Peel Tower bilang Heavenly Eagle Imperial City ay may mataas na awtoridad at kapangyarihan. Masasabing mas mababa ito sa 2 tao at mas mataas sa 10,000. Sa ganitong uri ng kapangyarihan, sino ba ang hindi matitinag? Dahan daw ang ibinuka ni Enchong ang kanyang bibig at sinabing, ang posisyon ng pinuno ng elder ng Peel Tower ay napakahalaga sa aking Heavenly Eagle. Natural lang, ang taong may pinakamalakas na lakas ang dapat humawak sa posisyon. Ang taong ito ay... Hanggang dito na lang ang sinasabi niya, sinadyang huminto si Enchong, sinulyapan ang mukha ng lahat, at sa wakas ay natigilan sa mukha ni Rocky. Medyo komplikado ang ekspresyong iyon. Gayunpaman, malinaw na hindi ito napansin ng kasalukuyang Rocky. Nakaalis na ang kanyang puwitan sa kanyang kinauupuan, naghahanda para sa bagong appointment. Mateo. Sa pagkakataong ito, marahang ibinuka ni Enchong ang 2 salitang ito. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Rocky. Nakatayo siya ng nasa kalagitnaan na, pero sa huli, ang idinyure ni Enchong mula sa bibig niya ay hindi ang pangalan niya. Medyo nakakailang ang eksenang ito. Labis na nagulat ang lahat, at natulala sa pangalang iyon. Paano naging si Mateo ang punong elder? Paano naging si Mateo ang punong elder? G Grand Elder, ay. May mali ba? Tanong ni Rocky na may hindi makapaniwalang tingin. Kahit alam niyang bumalik na si Mateo. Kahit na makalusot siya, hindi pa rin siya sapat na kwalipikado para maging punong elder, tama ba? Sumimangot si Enchong at sinabi sa malamig na boses, Rocky, iniisip mo ba na magulo ang ulo ng matandang ito? Napakalaking bagay, magkakamali ba ako? Kuya Liger, lumabas ka na. Nanginig ang buong katawan ng lahat sa mga sinabi ni Enchong. Totoong personal na dumating ang Panginoon ng lungsod. Sa oras na ito, dahan-dahang bumukas ang pinto ng pasilyo. Isang matandang lalaki at isang binata, 2 tao, ang lumabas. Ang matanda ay ang Panginoon ng lungsod na si Rodel Liger na ang mga galaw at bakas ay mahirap hanapin at palihim. Ang bata naman ay natural na si Mateo. Maging si Tiberius ay nanginig din sa buong katawan nang makita niyang personal na pinaalis ng City Lord si Mateo. Ang usapin ng pagtanggap ni Mateo sa posisyon ng punong elder ay hindi niya alam noon pa man. Pakiramdam lang niya ay nagkataon lang ang tiyempo ng pagbibitiw ni Atticus, kaya bahagya niyang naramdaman na may kaugnayan ito kay Mateo. Pero hindi niya inaasahan na si Mateo pala ang papalit kay Atticus at hahawak sa posisyon ng punong elder. Bukod pa rito, personal pa nga siyang sinamahan ng City Lord papunta roon. Natural lang na hindi lang si Tiberius ang nagulat. Pati ang iba ay natulala. Ang mga bagay sa lungsod, hindi kailanman naging interesado ang City Lord sa mga iyon. Kung mayroon talagang something, iyon ay ang pag-arte ni Enchong bilang isang tao. Hindi nila inaasahan na sa pagkakataong ito, para kay Mateo ang yumako sa posisyon, siya pala ang personal na dumating. Nang muling tumingin kay Mateo, nagulat na naman sila. Talagang nakalusot si Mateo. Kahit medyo hindi ito maaninag, ang aura sa katawan ni Mateo ay talagang iisa sa Divine Lord Realm ng walang duda. Gayunpaman, ang pagpapahintulot sa isang lalaking kakapasok lang sa Divine Lord Realm na maging head elder, napakababa ng pagkakaintindi ko, di ba? Nang lumitaw si Rodel, umupo si Enchong sa likuran. Magdagdag ka ng upuan para kay Mateo, ilagay mo sa kanang bahagi ni Atticus, malamig na sabi ni Rodel. Sa ilalim ng utos, may agad na nagdagdag ng upuan sa kanan ni Atticus, kaya't naupo si Mateo. Kahit maliit na kilos lang iyon, ipinakita nito ang pagmamalasakit ni Rodel kay Mateo. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Rocky. Hindi niya maintindihan kung anong kakayahan ang mayroon ng batang ito para umakyat sa ibabaw ng kanyang ulo. Sumulyap si Rodel sa lahat at dahan-dahang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, alam kong maraming tao sa inyo ang nagtataka kung bakit dapat si Mateo ang maging punong elder. Sa totoo lang, hindi pumapayag si Mateo na maging punong elder na ito.
Ang Panginoon ng lungsod na ito ang paulit-ulit na humiling hanggang sa pumayag siyang tanggapin ang posisyon. 1688. Personal siyang inimbitahan ng City Lord para kunin ang posisyon. Anong kalokohan? Anong kakayahan mayroon siya? Kahit na nakalusot siya, masyadong mabigat ang pagiging head elder, di ba? Hindi ako kumbinsido. Nang marinig ng mga matatanda ang mga salita ni Rodel, bawat isa sa kanila ay labis na nagulat. Isang batang lalaking kakapasok lang sa Divine Lord Realm ang naging head elder ng Peel Tower. Masyado rin itong nagpapabeya. Hindi nilang lahat maintindihan kung bakit ganoon kataas ang pagtingin ng City Lord kay Mateo. Labis ang pagkadismaya ni Rocky sa kanyang puso. Dahil sa pagmamadali ni Atticus, umpisa pa lang ay labis na siyang nababagabag. Ngayon, napalitan na ito ng pagsakay ni Mateo sa kanyang ulo. Hindi na niya ito mas lalo pang natiis. Nagngingit-ngit siya at sinabing, Panginoon ng lungsod, ito. Hindi ako kumbinsido. Isang banal na Panginoon na katatapos lang maging pinuno ng elder ng ating agila sa langit, napakababa rin ng pag-iisip nito. Sumulyap si Rodel sa kanya at malamig na sinabi, Head Elder, ang posisyong ito ay palaging pinaghaharian ng malalakas. Kung hindi, paano ko makukumbansi ang masa? Ang pag-imbite kay Mateo na maging Head Elder ay natural lamang dahil sapat na ang kakayahan niya para kumbansihin ang masa. Hindi napigil ang magbago ang mga mukha ng lahat ng marinig iyon, pawang mga hindi makapaniwalang tingin ang lumabas. Ang mga naroon ay pawang mga pangunahing kapangyarihan ng alchemy daw. Hindi sila mga karakter na madaling lokohin. Kahit na pinino ng isang tao ang rank 3 divine pills hanggang sa maging transcendent ito, hindi rin ibig sabihin na magagawa rin ito ng tao sa rank 4 divine pills. Gayon din para sa mga nasa martial daw, mayroong malaking agwat sa pagitan ng rango 3 at rango 4 ng martial daw. Kailangan ng golpong ito ng oras para mapunan. Ika-4 na rango ng banal na tableta, kailangan ng isang alchemist na pagsamahin ang kapangyarihang pandaigdig upang makabuo ng isang tableta. At ang teknik na kasama rito ay talagang hindi magagamit sa pinakamataas na antas sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Walang kapantay ang talento ni Mateo sa alchemy daw, kaya walang nagduda na kaya niyang pinuhin ang rank 4 divine pills ng kasing kahanga-hanga ng rank 3 divine pills sa hinaharap. Pero, sa pinakamarami, si Mateo ay nakalusot lamang sa nakalipas na ilang dekada. Paano niya nagagawang magkaroon ng ganito kalalim na lakas ng alchemy daw? Napakapangit ng ekspresyon ni Rocky habang sinasabi niya sa seryosong boses, ang ibig sabihin ng City Lord ay ang kasalukuyang lakas ni Mateo sa alchemy daw ay higit na sa akin. Hindi kumbinsido si Rocky. Gusto kong makipagkompetensya sa kanya. Ngumiti si Rodel at sinabing, hindi na kailangan. Hayaan mong makita mo ang isang tao, maiintindihan mo. Rendin. Sa oras na ito, isang figure sa labas ng malaking bulwagan ang dahan-daang pumasok. Ito mismo ang Rendin na matagal nang nawawala. Nang makita si Rendin, nagbago ang mga mukha ng lahat. Half-step celestial deity. Ulo Elder Zinghi. Talagang nakalusot siya. Magaling na ang matigas niyang sugat. Ito. Kaya-kayang gawa ito ni Mateo. Imposible ito. Nang makita ng grupo ng mga matatanda si Rendin, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Kalimutan mo na ang tuluyang paggaling ng mga pinsala, nakalusot pa nga siya. Dahan-daang pumasok si Rendin sa malaking bulwagan. Ang dating pababang takbo ay naalis na at ang pumalit dito ay ang walang hanggang sigasig. Pinagsalikop niya ang mga kamay kina Rodel at Enchong at sinabing, nagbibigay pugay sa Panginoon ng lungsod, dakilang elder. Dahan-daang tumango si Rodel at sinabi sa lahat, lubos ng pinagaling ni Mateo ang mga nakatagong pinsala ni Rodel. Bukod pa rito, tinulungan pa niya itong gumaling ng isang hakbang pa. Dahil sa lakas ni Mateo, tapat ding kinilala ni Atticus ang kanyang pagkatalo. Kaya naman siya ang nagkusa na magbitiw. Mayroon pa ba kayong anumang pagtutol? Nagpalitan ng tingin ang grupo ng mga elder, gulat na gulat sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari ngayon. Bago dumating, pinagtatawanan pa nila na walang mukha si Mateo para makita ang mga tao. Pero ngayon, sa isang indayog ng kanyang katawan, siya na talaga ang naging punong elder. Ang masikinagulat pa nila ay hindi nagtagal ay nakalusot si Mateo at ang lakas niya ay nalampasan na rin kahit si Atticus.
Sa sobrang kakilakilabot na lakas, natural na higit pa sa sapat na iyon para maging punong elder. Gayunpaman, si Rocky ay nahiya. Nang makitang wala nang nagsalita, malamig na sinabi ni Rodel, sa totoo lang, nagbitiw na si Mateo sa kanyang posisyon bilang isang elder at ayaw nang bumalik sa kanyang pagre-retiro. Kahapon, nakita ko si Mateo para sa isang mahabang pag-uusap bago siya nag-atubiling pumayag. Simula ngayon, si Mateo ang punong elder ng PhilTower na namumuno sa lahat ng bagay sa PhilTower. Si Atticus ang pangalawang elder, si Rocky ang pangatlong elder, at iba pa. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Rodel kay Mateo, Mateo, ang PhilTower, ang lahat ng gawaing ito ay ipagkakatiwala sa iyo sa hinaharap. Gayunpaman, ang pinakamahalagang gawain mo ay ang paglilinang pa rin. Tutal, ikaw ang kinabukasan ng aking Heavenly Eagle. Ngumiti si Mateo at sinabing, Panginoon ng lungsod, makakaasa kayo, may marka si Mateo sa puso ko. Hindi naman masyadong ipinagbibili ni Rodel si Mateo. Talagang nagsalita siya hanggang sa sumakit ang panga niya bago niya kumbansihin si Mateo. Para kay Mateo, ang dahilan kung bakit siya bumalik sa Heavenly Eagle Imperial City ay pangunahin na dahil sa 500 taong kasunduan nila ni Lear. May nararamdaman pa rin si Mateo para sa Heavenly Eagle. Mabuti na lang at marami siyang mga tanikala sa lugar na ito. Lear or Megan. Bukod pa rito, naunawaan din ni Mateo na ang paggawa ng exception para i-promote siya bilang isang PhilTower elder noon ay natural na intensyon din ni Rodel. Kung hindi ito ang kaso, maaaring kailanganin pa rin niyang maghintay hanggang sa malaman ng Diyos kung kailan niya hahanapin si Aislo para maghiganti noon. Sa huli, may utang siyang loob kay Rodel. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit siya pumayag na gampanan ang posisyon ng punong elder. Natural lang na naunawaan ni Mateo na hindi madaling maging punong elder. Pero hindi rin naman siya nag-atubili. Maaaring apihin ni Rocky si Atticus, pero dahil gusto niya itong apihin, medyo masyadong malambing pa rin si Mateo. Bukod pa rito, sa harap ng lubos na lakas, anumang taktika ay walang silbi. Sa alchemy daw, malaki ang kumpiyansa ni Mateo. Malamig na sabi ni Rodel, syempre, makakapag-isip-isip na ako ng maayos. Sige, naayos na ang bagay na ito ng ganito. Pagkatapos mag-usap, agad na umalis sina Rodel at Enchong, na iwan ang lahat na may nagtatakang mukha. Malamig na sinulyapan ni Rocky si Mateo, sumangot ng malamig, at tumalikod, aalis na sana. Tumigil ka. Binitawan na ba kita? Malamig na sabi ni Mateo. Biglang lumingon si Rocky, nagliliyab ang mga mata habang malamig na sinasabi, Mateo, huwag kang masyadong mayabang. Tumingin si Mateo kay Rocky at malamig na sinabi, totoo na ang isang baluktot na patpat ay magkakaroon ng baluktot na anino. Hindi nakakapagtaka noon, si Davis, isang disipulo, ay nang ahas pang ang iharap ang kanyang ilong sa akin, ang matandang ito. Lumalabas na mahusay itong itinuro mo, ang kanyang Panginoon. Ang mga sinabi ng City Lord kanina, hindi mo ba narinig? Galit na si Rocky at sumigaw ng malakas, kung gusto nang umalis ng matandang ito, pwede ka pa bang tumigil? Pagkatapos magsalita, gumalaw ang kanyang katawan, diretsyong naglakad palabas ng malaking bulwagan ng may malalaking hakbang. Sa oras na ito, sabay na tumayo sina Cold Feather at Rendin, isa sa kaliwa at isa sa kanan, pinahinto si Rocky. Ang kapangyarihan ng kalahating hakbang na celestial deity ay lumabas mula sa katawan ng dalawang tao. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rocky. Bigla niyang napagtanto na ang dalawang dakilang kalahating hakbang na Diyos na ito ay parehong matalik na kaibigan ni Mateo. Malamig na sabi ni Mateo, kapatid na Cold Feather, ikaw ang head elder ng Marshall Hall. Ano ang dapat na parusa kung susuwayin mo ang nakatataas sa iyo at hahamakin ang prestihiyo ng head elder? Ngumiti si Cold Feather at sinabing, bukod sa City Lord at Grand Elder, ang autoridad ng mga pinunong elder ay pinakamahalaga at hindi pinapayagang hamakin. Kung may mga nagkasala, itapon ninyo sila sa God-refining abyss ng Marshall Tower.
Ang God-Refining Abyss ay isang hiwalay na espasyo sa loob ng Marshall Tower, isang lugar na partikular na ginagamit upang parusahan ang mga bilanggo. Na si Aislo ay kasalukuyang nakakulong sa God-Refining Abyss. Nagbago ang ekspresyon ni Rocky nang marinig iyon at tinitigan si Mateo habang sinasabing, "Mateo, ang lakas ng loob mo." Tumawa si Mateo nang marinig ito at sinabing, "Bakit hindi ako maglakas loob? Ngayon ang unang araw ng panunungkulan ng elder na ito at binigyan mo ako ng pambungad na hakbang. Kung hahayaan kitang umalis ng ganito, paano pa ako magiging isang punong elder?" Brother Coldfeather, Brother Zing, ibaba ninyo siya at itapon sa God-Refining Abyss sa loob ng 3 buwan, para parusahan siya. 1689. Mateo, sandali lang. Huwag mong isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo pagkatapos mong maging punong elder. Papalakas ng papalakas ang boses ni Rocky. Pagkatapos, tumahimik ang buong bulwagan, hanggang sa kahit isang aspili na nalaglag sa lupa ay maririnig din. Sa loob ng ilang 10,000 taon na ito, wala pang sino man ang nangahas na ihagis si Rocky sa God-Refining Abyss noon. Ginawa nga iyon ni Mateo. Sino si Rocky? Siya ang namamahala sa Heavenly Eagle Imperial City sa loob ng ilang 10,000 taon. Kahit ang dating head elder na si Rendin ay hindi rin nangahas na saktan siya ng labis. Sa totoo lang, kahit na maraming hindi kasiyahan si Rendin kay Rocky noon, halos puro paglunok lang iyon ng mga nabuwal ng ngipin sa kanyang tiyan. Tutal, maraming lugar sa Marshall Tower kung saan kailangan nilang hilingin ang Peel Tower. Kahit na si Atticus ang naging punong elder, ang ganitong sitwasyon ay hindi pa rin nagbago kahit kaunti. Hindi natuwa si Coldfeather kay Rocky, ngunit wala rin naman itong lakas ng loob na gawin ito sa kanya. Pero ngayon, ang gal na ito ni Mateo ay napakawalang awa. Hindi nagtagal ang 3 buwan sa God-Refining Abyss, ngunit napakasama ng parusang ito. Higit sa lahat, para kay Rocky, ang ganitong uri ng mataas at makapangyarihang taong ito, isa lamang itong walang kapantay na kahihiyan. Paano pa niya ipapakita ang mukha niya sa mga tao pagkatapos niyang lumabas? Ang grupo ng mga matatanda ay gumamit ng matinding gulat na tingin upang tumingin kay Mateo. Sabi ng lahat, gagawa ng malalaking pagbabago ang mga bagong opisyal sa isang organisasyon kapag naupo na sila sa pwesto, pero masyadong agresibo rin naman ang pagbabagong ito, di ba? Kailangang malaman ng isa, ang prestihiyo ni Rocky sa Heavenly Eagle ay napakataas. Ang kanyang mga puwersa ay malalim na naliligaw at mahirap harapin. Dahil sa kagustuhang gumamit ng isang paglalakbay sa God-Refining Abyss para bunutin ang kanyang mga puwersa, imposible ito. Ang mga matatanda sa panig ni Rocky ay gumamit ng mapanghamong ekspresyon para tumingin kay Mateo. Ang bagong hirang na punong elder na ito ay wala pa ring gaanong karanasan, iniisip na maaari nitong mapabagsak si Rocky. Pero walang ganitong kamalayan si Mateo. Habang nakaupo sa upo ang may karangalan, sinulyapan niya ang lahat at ibinuka ang kanyang bibig at walang pakialam na sinabi, sa hinaharap, kung may maglalakas loob na sumuway sa kanilang mga nakatataas, ang krimen ay magiging katulad ng kay Rocky. Bukod pa rito, kakaupo lang ng elder na ito sa pwesto, natural lang na kailangan kong bigyan ang lahat ng benepisyo. Simula ngayon, sa loob ng 3 buwan, lahat ng elder ay maaaring umasa sa kanilang mga contribution points upang mahanap ako para sa pagpino ng mga medicinal pills. Maaari rin kayong lahat na magpino ng mga pills para sa inyong mga nakababata. Nang matapos magsalita si Mateo, natuksan niya na ang mga reaksyon ng mga matatandang ito ay pawang walang pakialam. Walang sino man ang talagang nagkusa na hanapin siya para pinuhin ang mga table tasks. Pero tungkol sa ganitong sitwasyon, matagal na itong inaasahan ni Mateo. Masyadong malalim ang pagkakakubkob ni Rocky sa Heavenly Eagle Imperial City. Ang mga elder na ito, maging elder man ng Peel Tower o Marshall Tower, ay hindi nang ahas na saktan siya. Hindi pa rin alam kung sino ang makakakuha ng kataas-taasang kapangyarihan, paano sila makakapangahas na pumili ng mga koponan ng madali. Sa pagkakataong ito, si Tiberius na kanina pa tahimik ay biglang tumayo at sinabi kay Mateo nang may nasasabik na tingin, "Head Elder, iniisip ko kung maaari mo bang pinuhin ang Tenghai Space Splitting Peel?" Medyo nagulat na sumulyap si Mateo kay Tiberius, hindi niya inaasahan na siya pala ang humakbang sa pagkakataong ito.
Kailangang malaman ng isa, ang paghakbang pasulong sa oras na ito ay katumbas ng tuluyang pag-aaway kay Rocky. Pero, sa pag-iisip tungkol dito, nakaramdam din ng ginhawa si Mateo. Kumpara sa hindi pagkakasundo nila ni Rocky, mas pinahahalagahan ni Tiberius ang paglakas niya. Nang marating na niya ang kasalukuyang kaharian ni Tiberius, kakaunti na lamang ang mga gamot na maaaring makatulong sa kanya na gumaling. At ang Tenghai Space Fleeting Pill na ito ay isa na nga sa mga iyon. Nang marating nila ang Divine Lord Realm, ang pagtaas ng lakas ay hindi lamang kung gaano karaming banal na asensya ang naipon. Ang mas pinahahalagahan nila ay ang pag-unlad panloob na mundo. Matagal nang tumigil si Tiberius sa ika-8 patong ng langit na Divine Lord Realm, ngunit matagal nang hindi nakapasok upang maging isang ika-9 na patong ng langit na Divine Lord. Nahanap na rin niya si Rocky para pinuhin ang Tenghai Space Fleeting Pill dati. Ngunit ilang beses na pinino ni Rocky at lahat ng ito ay nabigo. Ito ay isang medicinal pill na may antas na 7 kahirapan. Kahit para kina Atticus at Rocky, napakababa rin ang tagumpay ng pagpino. Sumulyap si Mateo kay Tiberius at malamig na sinabi, kunin mo ang mga gamot na pang-spirit at hanapin mo ako bukas. Sige, magsialis na kayo. Si Tiberius ay mapanlinlang at nagkalkula at bihirang ma-excite. Pero ngayon, ang mukha niya ay tila medyo namula na parang sa pagkabalisa. Hey, Elder Nigel, naniniwala ka ba talaga na kaya niyang pinuhin ang Tenghai Space Fleeting Pill? Sa oras na iyon, kung hindi niya ito mapino, magkakaroon ng magandang palabas ang pamilya Nigel mo na mapapanood. Oo, Elder Nigel, masyado ka ring pabaya sa pagkakataong ito. Elder Nigel, medyo naaawa ako sa iyo ngayon. Ang mga matatandang ito ay lumapit kay Tiberius, nagpapahayag ng kanilang pakikiramay at nagbubunyi sa kanyang kasawian. Hindi talaga sila makapaniwala na kayang pinuhin ni Mateo ang Tenghai Space Fleeting Pill. Sa katunayan, hindi man lang sila naniniwala na kayang gamutin ni Mateo si Rendin. Karamihan sa kanila ay naghihinalo kung nakakuha si Mateo ng kaunting nakapagpanumbalik ng asensya at nakapagpapalusog ng sigla na kataas-taasang kayamanan habang naglalakbay sa labas, ganoon nga nito binuhay si Rendin, at nalagpasan pa ang mga gapos. Hindi talaga sila makapaniwala na na-refine ni Mateo ang isang napakahirap na medicinal pill. Tungkol dito, ngumiti lang si Tiberius at hindi nagsalita ng marami. Dahil nandito si Cooper, ang pagkakaintindi niya kay Mateo ay natural na hindi maihahambing sa mga hanggal na ito. Sa ikalawang araw, hinanap nga ni Tiberius si Mateo. Nakita ni Mateo na medyo nag-aalangan ito kaya malamig niyang sinabi, sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin, ayokong magpaligoy-ligoy. Medyo nahiya si Tiberius habang sinasabi niya, Head Elder, ganito pala, may ilang tao sa ating angkan na nakarinig na ang Head Elder ay maaaring personal na magpino ng mga table tasks, at lahat ay gustong humingi ng mga table tasks mula sa iyo. Iniisip ko kung sumulyap si Mateo kay Tiberius. Hindi maiwasan ang kabilang panig na makaramdam ng kaunting pagkakasala, na parang nakita sila ni Mateo. Hihingi ba sa kanya ng mga tableta ang mga miyembro ng pamilya Nigel? Malamang mag-isa lang itong desisyon ni Tiberius, di ba? Gusto niyang palakasin ang angkan ng pamilya at natatakot din siyang masaktan si Mateo, kaya niya sinabi ito ng ganito. Malamig na sabi ni Mateo, dahil nangako ako, natural lang na hindi ko babawiin ang mga sinabi ko. Iiwan mo na ang lahat ng gamot para sa espiritu, babawasan ang mga contribution points mo. Pagkalipas ng 5 araw, pumunta ka rito para kunin ang mga table tasks. Nang marinig iyon ni Tiberius, hindi niya napigil ang matuwa ng husto at sinabing, maraming salamat, Head Elder. Pagkaalis ni Tiberius, ipinakita ni Cooper ang kanyang pigire at yumuko para magpasalamat kay Mateo, maraming salamat, kamahalan, sa hindi pagsasaalang-alang sa mga nakaraang pagkakasala, at sa pagpino ng mga gamot para sa mga miyembro ng pamilya Nigel. Ngumiti si Mateo at sinabing, malaki ang naitulong sa akin ng padre de pamilya ninyo ngayon. Kung hindi, mahihirapan talagang lutisin ang hindi pagkakasundo na ito. Ngumiti si Cooper at sinabing, iyan ang kawang-gawa ng inyong kamahalan sa pamilya Nigel. Dahil sa pagkakataong ito na nakalahad sa kanya, natural na mas pinahahalagahan ng pinuno ng pamilya ang kinabukasan ng pamilya Nigel.
Ang pinuno ng pamilya ay natigil na bilang isang ikawalong patong na banal na Panginoon sa langit sa loob ng 10,000 taon at palaging hindi nakakalusot. Kapag napalampas ang pagkakataong ito, mahihirapan siyang gastuhing makalusot. Sa kanyang katalinuhan, paano niya ito bibitawan? Sinuri ni Mateo si Cooper at tumango, ang bilis ng pag-unlad mo nitong mga nakaraang araw. Ngumiti si Cooper at sinabing, pinupuri ba ng kamahalan ang iyong sarili? Ito ay dahil sa mga medicinal pills ng kamahalan. Matapos maging 4-star alchemy god ang kamahalan, mas naging mahimalang ang mga medicinal pills na pino. Mabilis na sumulong ang aking cultivation. Sa ganitong bilis, malamang ay kaya kong salakayin ang ika-5 patong na langit na Divine Lord Realm sa loob ng wala pang 50 taon. Nitong ilang araw, nakapagproseso si Mateo ng ilang gamot para kay Cooper. Kinain ni Cooper ang mga ordinaryong rank 4 divine pills na parang paglunok ng mga miracle elixir, at ang lakas ay biglang bumuti. Ngayon, isa na siyang middle stage 4th layered heaven divine lord. Ang bilis ng cultivation na ito ay maituturing na nakakatakot sa divine lord realm. Di nagtagal, lumipas ang isang buwan, ang buong Heavenly Eagle Imperial City ay nagising sa magdamag. 1690. Ang elder ng angkan ng pamilya Nigel na isang ika-6 na patong na Divine Lord, si Nigel Kanghay, ay nakalusot upang maging isang ika-7 patong na Divine Lord. Isa pang elder ng pamilya Nigel na isang ika-5 patong na Divine Lord, si Zukay Nigel, ay nakalusot din, at naging isang ika-5 patong na Divine Lord. Sa wakas ay nalagpasan ng patriarka ng pamilya Nigel, si Tiberius, ang kanyang hadlang, at naging isang ika-9 na patong na banal na Panginoon sa langit. Sunod-sunod na balita ang bumalot sa buong lungsod na parang hanging lumipad sa buong Heavenly Eagle Imperial City. Parang sa isang iglap, umakyat ang buong pamilya Nigel. Ang mga elder ng Nigel family clan na nakaupo at naghihintay na mamatay, nang walang pag-asang makalusot, ay talagang nakalusot. Masyadong nakakagulat ang balitang ito. Siyempre, ang pinaka-nakakagulat pa rin ay ang tagumpay ni Tiberius. Ano ang ibig sabihin ng isang ika-9 na patong na langit na banal na Panginoon? Ibig sabihin nito ay nakatayo sa tuktok ng lungsod ng imperyo. Bukod sa mga powerhouse ng celestial deity, ang mga 9th-layered heaven divine lords ang pinakamalakas. Bukod pa rito, matapos maging isang 9th-layered heaven divine lord, nangangahulugan din ito na nagkaroon ng pagkakataon si Tiberius na hawakan ang panandalian at panandaliang celestial deity realm na iyon. Naging matagumpay man ito o hindi, at least mayroon siyang ganitong kwalifikasyon. Sa lungsod, ilan ang maaaring magkaroon ng ganitong mga kwalifikasyon? Hoy, hindi naman siguro peke ang balitang ito, di ba? Malapit na ang oras ng kamatayan ng mga matatandang yun, pero nakalusot pa rin sila. Paano naman ito magiging peke? Tuwang-tuwa ang ilang lumang bagay na iyon, at hinihiling na malaman ng buong lungsod na nakalusot sila. Ito. Masyado rin itong nagkataon, di ba? Hindi naman siguro. Sama-samang nakakuha ng kaliwanagan ang pamilya Nigel, di ba? Kaliwanagan may asterisk S. Bobo ka ba? Nangako si Head Elder Mateo sa pulong ng mga elder na lahat ng elder ay makakahanap sa kanya para sa pagpipino ng mga table tasks, pero walang sino man ang sineryoso siya. Si Tiberius lang ang humiling sa kanya na magpipino ng mga table tasks. Sa huli, ang mga miyembro ng Nigel family ay umakyat lahat sa magdamag. Ito ba? Totoo o peke? Hindi ba't kakalabas lang ni Head Elder Mateo kamakailan lang? Ang kanyang alchemy skills ay umabot na sa ganitong kakila-kilabot na antas. Pinag-uusapan ng mga makapangyarihang tao sa lungsod ng imperyo ang bagay na ito. Para sa mga martial artist ng Divine Lord Realm, ano pa ba ang mas kaakit-akit kaysa sa paglusob? Kaya naman, sa loob ng mga pangunahing angkan ng pamilya, lahat sila ay napunta sa lubos na kaguluhan. Lalo na sa mga pamilya ng mga matatanda, naging gulo ito. Sinisisi ng mga nakatatanda ng angkan ang mga patriarka. Bakit hindi sila humingi ng gamot kay Head Elder Mateo? Sa tirahan ng pamilya Shi, ilang matatanda ang nakaturo sa ilong ni Feng Shi at pinaglitan siya. Masasabing sina Feng Shi at Tiberius ay dalawang bayaning magkatabing nabubuhay. Pareho silang mga powerhouse ng ika-8 patong ng langit na Divine Lord, at parehong may napakahalagang posisyon sa Elders Association.
Lihim na naglalaban ang pamilya Shi at pamilya Nigel mula pa noon. Malapit lang sina Feng Shi at Rocky, kaya naman lagi nilang pinipigilan ang pamilya Nigel. Sa bagay na ito, pinili ni Feng Shi na pumanig kay Rocky nang walang pag-aalinlangan. Nang araw na iyon, sa napakaingat na anyo ni Tiberius, halatang minamaliit pa rin ni Feng Shi ang mukha nang makita niya ito, at medyo tiningnan pa nga niya ang pagyuko ni Tiberius. Sa harap niya, wala siyang alinlangang sawayin si Tiberius ng palihim. Pero sino ang mag-aakala na isang buwan lang ang lumipas, at saka direktang nakalusot si Tiberius, at naging isang powerhouse ng ika-9 na patong ng langit na Divine Lord. Labis na nagulat si Feng Shi sa balitang ito. Pero hindi pa siya nakakabalik sa kanyang katinoan at mahigpit siyang hinaranggan ng isang grupo ng mga elder ng angkan, lahat ay nakaturo sa kanyang ilong at pinagagalitan. Feng Shi, kumusta ka bilang pinuno ng pamilya? Feng Shi, sobra ka rin. Personal na inimbitahan ng City Lord si Head Elder Mateo, pero hindi mo talaga siya hinarap. Ang ganda ngayon, di ba? Nakaharap lahat sa langit ang mga ilong ng mga miyembro ng Nigel family. Tingnan mo kami. Tingnan mo kami. Ang mga elder na ito ng angkan ay pawang mga matatandang tao. Marami sa kanila ay mga elder ni Feng Shi. Ang pag-alitan siya ay hindi naman kakaiba, ni hindi man lang siya binibigyan ng kahit anong mukha. Pinagalitan si Feng Shi hanggang sa maging berde ang mukha niya, pero wala siyang nagawa. Ang mga matatandang ito ay walang ibang kakayahan at tanging ang alam lang nilang sabihin ay ganito at ganyan buong araw. Sige, sige, pigilan ninyo ang inyong mga kabayo. Mga matatanda, hindi ba ako nag-iisip ng mga paraan para malunasan ito? Matagal itong binaliwala ni Feng Shi, at sa wakas ay nagalit na rin ang mga matatandang ito. Pero sumasakit din ang ulo niya. Sa ngayon, ang pag-unlad ng sitwasyon sa lungsod ay higit pa sa kanyang inaakala. Ang hakbang na ito ay tunay na nakakagulat. Maiisip ng isa na sa ngayon, ang pintuan ng mansyon ni Head Elder Mateo ay tinatapakan na ng patag. Sa wakas ay naunawaan na ni Feng Shi kung bakit nangahas si Mateo na direktang ihagi si Rocky sa God-refining abyss. Ibinatay niya ito sa lubos na tiwala sa sarili niyang lakas. Kung walang tunay na kakayahan, huwag mong gawin ang hindi mo kayang gawin. Malapit na naglakad sina Mateo at Atticus, kaya imposibleng hindi malaman kung gaano kalakas ang puwersa ni Rocky sa Heavenly Eagle. Ngunit naglakas loob pa rin siyang kunin ang posisyong ito bilang punong elder. Ipinakita nito na talagang mayroon siyang kaunting pagtitiwala. Ang kailangan lang ni Mateo ay isang breakthrough point. Mabuti na lang at ang pamilya Nigel ang naging puntong ito ng tagumpay. Biglang natuklasan ni Feng Shi na huli na ang kanyang reaksyon matapos itong mangyari. Huli na ang lahat para pag-isipan ang mga ito ngayon. Isang pagkakamali, at pagkatapos ay bawat hakbang ay mali. 3 buwan lamang ang itinakdang oras ni Mateo. Ngayon, 1 buwan na ang lumipas. Sa susunod na 2 buwan, hindi mabilang na pamilya ang mag-aagawan ng kanilang mga ulo, gustong ipaglaban ang lugar na ito. Napakaikli ng oras. Imposible para kay Mateo na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa isang pamilya tulad ng pamilya Nigel. Sa kasalukuyan, ang inisyatibo ay ganap ng nahawakan ni Mateo. Kung sino man ang gusto niyang pagpipinoy ng mga table task, para rin niya itong pagpipinoy. Kung sino man ang nakakapanakit sa paningin, kaya kanyang itakwil ng tuluyan. Bumantong hininga si Feng Shi, dahan-daang tumayo, at naglakad papunta sa Crosswell Manor. Totoo nga, punong-puno na ng tao ang guardhouse ng Crosswell Manor. Maaari na itong magbukas ng isang tea house. Maliban na lang, baka sa mga mukha ng lahat ang pag-aalala, parang mga bilanggo na naghihintay ng paglilitis. Karaniwan, kapag nakita ng lahat si Feng Shi, siguradong babatiin nila agad. Pero ngayon, wala ni isang tao ang talagang nagmamalasakit sa kanya. Nakita ni Feng Shi ang isang elder na maayos naman ang pakikitungo niya kaya lumapit siya para magtanong, Kuya Zhao, sino ang kakausapin ng head elder? Ang taong ito ay tinatawag na Yiban Zhao, ang patriarka ng pamilya Zhao. Nang iangat ni Yiban ang kanyang ulo at makitang si Feng Shi iyon, hindi niya napigil ang magreklamo. Sabi niya, sino pa kaya iyon? Hindi ba't ang buong pamilya Nigel, ang grupo ng mga walang hiya na iyon? Humph! Tingnan mo kung gaano sila kamayabang.
Pagkasabi niya nito, agad na sumabog ang iba. Yiban, kung gusto mong masaktan ang punong elder, huwag mo kaming guluhin. Oo. Ang pamilya Nigel ang paborito ng head elder sa kasalukuyan. Ano ang masama sa pagiging medyo mayabang? Hindi ba't nakakaramdam ka lang ng hindi pata sa puso mo na makitang naaabot ng cultivation ni Nigel Kanghai ang sa iyo? Isang tao, isang subo lang ng laway, kaya nilang direktang lunurin si Iban hanggang sa mamatay. Gayunpaman, hindi naglakas loob na magalit si Iban, agad na napagtanto ang kanyang pagkawala ng kahinahunan at humingi ng tawad sa lahat kayo, payapain ninyo ang inyong galit. Lahat kayo ay payapain ang inyong galit. Kasalanan ito lahat ni Zhao. Pagkatapos lamang ng ilang paghingi ng tawad ay humupa ang galit ng lahat. Nang makita ni Feng Shi ang eksenang ito, agad siyang natulala. Ganun na ba kasensitibo ang nerbiyos ng lahat? Sino ang mag-aakala na tinitigan ni Iban si Feng Shi ng matalim at tumigil sa pagsasalita? Hindi nakapagsalita si Feng Shi. Ngayon lang niya nalaman kung anong uri ng pagkabigla ang idinulot ng sama-samang tagumpay ng pamilya Nigel sa lahat. Ngayon, takot ang lahat na masaktan si Mateo sa pamamagitan ng pagsasabi ng kahit isang salita. Sa oras na ito, nagdala si Tiberius ng isang grupo ng mga matatanda at dali-daling lumabas ng Crosswell Manor. Nang makita ni Tiberius si Feng Shi, tumawa siya ng mayabang at sinabing, "Feng Shi, ano ang sinabi ninyo sa akin noong araw na iyon? Nagugoy kayo at iwinawagayway ang buntot ko. Ngayon, kahit magugoy kayo sa lupa at iwagwag ang buntot ninyo, baka hindi rin kayo bigyan ng pagkakataong ito ni Head Elder. Hahaha. Salamat po at sinamahan ninyo ako at lagi mga master."